Ang dating haringang kanyang sariling mundo ay itinapon sa kalahating dilim ng selda, kasama ang pinakamapanganib na mga kriminal sa loob nito. Ang magwardiya sa koridor ay nakpalitan lamang ng mapanguyam na tingin, inaasahan kung gaano kabilis magsisimulang mamagaw ang mapakmataas na bangkero sa kulubot na mamahaling suot. Hinihintay nila ang mga pagmamakawa, sanay na sa ganitong larong ang kahihiyan. Ngunit pakalipas ng isang oras, nanginig ang magadingding ng detention center sa magapangyayaring hindi, inaasahan magapangyayaring nagpigil ng hininga kahit ng pinakawalang kusong magagwardiya. Ang kapangyarihan ay isang matamis, nakakalasing na lason na unti-unting pumupuksa sa iyo nang hindi mo namamalayan. Una, naniniwala kang inaangkin mo lamang ang nararapat sa iyo ang lahat ng pinahirapan mo matapos ang mahabang panahon ng kahihiyan at pagdurusa. Ngunit pagkatapos, nakatayo na sa tuktok ng iyong katang-isip na Olympus, biglang namamalas mo ang katotohanan. Kawalang laman lamang ang nakapaligid sa iyo, at ang korona sa iyong ulo, ay gawa sa mga luha ng ibang tao. Napagtanto ni Vadim ito ng huli na, nang ang bayad para sa kanyang kayabangan ay naihain na at kinakailangang bayaran ng buong bisa. Sinabi ko nang, hindi. Tapos na ang usapan. Bumagsak ang mabibigat na leather folder sa makintap na ibabaw ng mesa na gawa sa nara, tumunok ng parang malakas na putok. Umatras si Vadim Salcedo sa kanyang upuan, inaayos ang knot ng kanyang sutlang kurbata, at tinutuklaw ang bisitang walang kibot na tingin. Sa malawak na opisinang deputy manager ngang sangay ngang bangko, humuhugong ang aircon, naglilingkod sa init ngang tag-araw ngang taong 2003. Sa mesa, kumikislap ang monitor ngang komputer. Sa tabi nito, ang pinakabagong modelo ng Nokia keypad phone simbolo ng katayuan at tagumpay. Sa harap ni Vadim ay nakaupo ang isang yumuko, nakasuot ng pangmalamig na jacket na hindi angkop sa panahon, na may malalaki at malupit na makamay na kabakabang itinatago sa kanyang ngatuhod. Miguel Cortez. Iyon ang nakasulat sa form. Ginoong Salcedo, pakiusap po. Ang tinik ni Miguel ay parang nakmumula sa ilalim ng lupa malalim, puno ang pagot, maliit lang ang halagang iyon para sa inyong bangko. Ang nanay ko ay nasa ospital. Sabi nga mga doktor, kung hindi matutulungan sa operasyon ngayong linggo. Tapos na. Sa labas ngang bintana, nagbabanta ang ngaulap. Isang bagyo ang naktitipon. Namumuo ang mapuling ulap sa itaas ng Cagayan de Oro, pinipiga ang liwanag ng araw at binabalutan ng mapanglaw na kulay abo ang dingding ng maringal na opisina. Ngumiti si Vadim ng mahinahon, halos may pagmamahal ngunit ito ang kanyang paboritong laro. Miguel paumanhin, nakalimutan ko ang inyong apelido, ang bangko ay hindi isang organisasyong kawanggawa. Humihingi kayong ngunit may maliliit na detaling hindi ninyo binanggit, ang inyong record. 5 taon sa bilangguan, nakalaya lamang nung nakaraang taglagas. Inilagay akong ibaron, sumagot si Miguel, yumukot at nagsuporta ang kanyang ngapalat sa gilid nga mesa. Gipit ako. Ngayon, nagtatrabaho na ako sa sawmill. Marangal na trabaho. Ibabalik ko ang lahat kasama ang anumang interes. Namamatay ang nanay ko, naintindihan ba ninyo? Inisip ni Vadim ang kanyang nakamay. Sa loob niya ay dumaloy, ang mainit at kasiyasiyang pakiramdam ngang sariling kahusayan. Noong bata siya, nagsuot siyang sirang sapatos na pamanang ngang kuya at itinatago ang mukha ng humataw ang ngang malakas na tawa ang mga kaklase sa kanyang napanis na uniforme. Ngayon, tinutukoy niya ang ngatadana sa isang lagdaang mahal na fountain pen. Hindi naniniwala sa salita ang sistema, Cortez. Naniniwala ito sa manumero at katotohanan. At ang katotohanan ay ito, hindi kayo mapagkakatiwalaang manghihiram. Masyadong mataas ang panganib na hindi mababayaran. Paalam. Dahan-dahang tumayo si Miguel. Sa kalahating dilim ng opisina, ang kanyang mukha ay parang inukit sa kulay abong bato. Hindi siya namamakaawa. Tumingin lamang siya kay Salcedo ng mabigat at matalim, na parang lumamig ang hangin sa lukngang silit. Huwag magmataas, boss, tahimik na sinabi ni Cortez. Ang Diyos ay nakakakita ng lahat ng bagay. Kung ano ang iyong ginagawa sa iba, babalik sa iyo. Walang ingay na isinara ang pinto. Uminis si Vadim, inilahat ang kanyang tasang malamig na kape, at pinindot ang intercom. Carla, huwag nang magpapasokin ng sinuman. Alis na ako. 40 minuto ang biyahe pauwi. Ang itim na sedan ay maayos na sumusuot sa gaganot ng kalye. Ang bagyo ay bumuhos na sa lungsod maikling ngunit galit na galit. Sinalubong ni Vadim ang kanyang apartment sa prestihiyosong distrito nganap na katahimikan at amoy ngang mahal na kahoy na sahig. Renovasyon na hindi pa niya naisip marahil ilang taon na ang nakakaraan. Matas na kisame. Built-in na ilo. Mabibigat na kurtina. Lahat ay de primera klase. At lahat ay ganap na walang buhay.
Nakatayo si Olga sa kusina. Suot niya ang simpleng coton na damit na para sa bahay, hinahati-hati niya ang magulay para sa salad. Ang kutsilyo ay pabababa ng may maingay na ritmo sa kahoy na sangkalan. Kumusta? Basta lang sinabi ni Vadim, inilalagay ang ngasusi sa komoda sa pintuan. Mabuti. Sumagot ang asawa nang hindi humaharap. Sa kanyang tinik ay walang kagalakan o galit, tanging pantay, nakakatakot na kawalang ngalaman. Matagal na siyang tumigil sa pagtatanong. Hindi na niya tinatanong kung bakit umuwi ang asawa ng hating gabi, kung saan nakmumula ang mahirap na matukoy na amoy ngang pabango ngang ibang babae sa kanyang jacket, o bakit naging walang kabuluhang palabas na ang kanilang makasamang katapusan ng linggo. Pumasok si Vadim sa kusina, kumuhang mineral na tubig. Si Alina. Nasaan? Tanong niya. Uminom ng malaki. Sa 7 na niyang 7 taon ang aming anak. Nagdrawing sa kanyang kwarto? Inagot ni Olga ang hiniwang kamatis sa mangkok salad. Nagpunta kami kanina sa speech therapist. Nanigas si Vadim. Inilagay ang baso sa salamin na mesa ng mainis. Ulit? Sinabi ko na, developmental stage lang iyon. Mawawala na lang. Bakit pinapagod ang bata sama doktor? Sa wakas ay humarap si Olga. Dumulas ang kanyang tingin sa walang kapintasan na suwit ni Vadim, sa mapakmataas at mayos na muha. Lumala pa ang kanyang pakuutal. Sabi ng doktor, neurosis ito. Reaksyon sa stress, sa atmosfera sabay. Anong atmosfera? Nagtaas ng boses si Salcedo, nararamdamang kumukulo sa loob ang mababaw na inis. Mayroon siyang lahat ng kailangan, pinakamahusay na laruan, malaking kwarto, damit mula sa abroad. Nagpapagod ako ng husto para sa inyo. Hindi mapapalitan ng pera ang kapayapaan, tahimik na sumagot si Olga. Kahapon, sumigaw ka sa telepono sa loob ng kalahating oras. Naupo siya sa ilalim ng mesa at isinasara ang kanyang tainga ng kanyang kamay. Gustong sana sumagot ng matalim ni Vadim, ilagay ang asawa sa lugar niya, ipaalala kung sino ang haringang bahay at sino ang nagbabayad ng kanilang komportableng buhay. Ngunit sa koridor, narinig niya ang magaan na mga yapak. Sa pintuan ng kusina ay lumitaw si Alina. Ang bata ay nakasuot ng velor na pantalon at maluwag na t-shirt. Mahigpit na hawak ang kanyang sketchpad. Papa, sabi niya, tinitingnan si Vadim ng may nakatagong pag-asa. Uwi ka na. Bawat salita ay may halatang pagsisikap, parang natutuon sa isang dinakikitang hadlang sa lalamunan. Ang boses na iyon, puno ang pagutal, ay nagbutas sa nerbiyos ni Salcedo. Sa halip na lumapit at magsabi ng magandang salita, naramdaman niya ang kakaibang hindi makatwirang galit sa kanyang kahinaan, sa tahimik na mga reklamo ni Olga, sa buong nakakainis na mundong ito ngang, bahay na walang nais na tumukma sa kanyang larawan ng perpektong tagumpay. Dumating, sagutin niya ng malamig. Mag-drawing ka pa. Kailangan ko pang maghanda. Lalabas pa ako. Saan? Inibaba ni Alina ang sketchpad. Sa negosyo. Mahalagang pulong. Tahimik na lumingon si Olga sa bintana. Palabas na si Vadim mula sa kusina papunta sa kwarto para magpalit ng damit. May planong gabi sa restoran kasama ang mga mahahalagang tao at posibleng hindi lamang sila. Kinang-kinang ang Golden Horizon Restaurant sa mabibigat na crystal chandeliers at binibingyan ng live music. Sa simulangan dekada 2000, ang ganitong lugar ay sentro ngang atraksyon para sa mga nagtagumpay sa buhay. Puno ang mamesa nga masasarap na pagkain, kinilaw, lechon, lahat ng delikasi. Sa mabasket ng yelo, ay nagpapawis ang mahal na wine. Naupo si Salcedo sa ulong mesa. Sa tabi niya ay humahalahak ang isang batang kasama ngang isa sa kanyang nakasosyo sa negosyo, paminsan-minsang tinitignan si Vadim ng mapanuya at puno ngang pangako. Ang alak ay nagbibigay ng magandang ulap sa isip niya, tinatanggal ang dikanais-nais na pakiramdam mula sa usapang pampamilya at sa umaga pang pagbisita ni Cortez. Vadim, henyo ka talaga. Sumisigaw sa ingay ang kanyang matagal na kaibigan at katrabaho, itinaas ang baso. Ang deal na iyon sa real estate, napakagaling. Para sa iyo, para sa akin, umiti si Salcedo, isinasabog ng gisang gigo pang kognak. Walang hangganang pag-aliwang nararamdaman niya sa atensyong ito. Naramdamang parang makapangyarihang Diyos. Gustong-gusto niyang magbigay ng pautang sa isang buong pabrika. Gustong gumasgas ng karibal. Gustong bilhin ang nagpapaganda sa entablado na naktitiknan sa kanya. Ang buong lungsod ay nakahiga sa kanyang paa, masunurin at tapat. Lumampas na ang hating gabi nang magdesisyon si Vadim na oras na umuwi.
Inialok sa kanya ang pagpa-order ng taxi, ngunit mapakmataas lang na itinapon niya ang panukala. Ayos lang ako, 15 minuto lang ang biyahe. Ang Cagayan de Oro pagkatapos ng ulan ay kumikislap sa basang itim na aspalto. Nagliliwanag ang nga poste ngang ilaw ng paisa-isa, nagtatapon ng mahabang baluktot na anino. Umupo si Salcedo sa likod ngang gulong ng kanyang makapangyarihang sasakyan. Inalagaan siyang loop ng amoy ng mamahaling balat at katahimikan. Pinaikot ang susi sa ignition. Ang makina ay nagalak sa dahan-dahang halina, sumasagot sa pinakamaliit na galawang paa. Pinalabas ang musika sa stereo, lumabas si Vadim sa malawak at walang sasakyan na kalsada. Mabilis na nakakaroon ng bilis ang sasakyan. Ang speedometer ay lampas na sa 100. Ang alak ay nagbibigay ng mapanlinlang na pakiramdam ng kamanghamanghang konsentrasyon at kawalang parusa. Nagtatambol si Salcedo ng kanyang nga daliri sa manibela ng may ritmo ng musika. Ang Diyos ay nakakakita ng lahat ng bagay. Biglang sumipot sa isip ang malabong pangungusap ng umaga pang manlalabi. Mainit na iniuga ni Vadim ang ulo, pinapalayain ang hindi kanais-nais na pangitain. Sa sandaling iyon, tumunok ang telepono, nakahiga sa upuan ng pasahero. Lumayo si Salcedo ng 1 segundo lamang upang tingnan ang nagliliwanag na screen. 1 segundo lang Giyong. Ngunit sapat na. Mula sa kadiliman ng makipot na gilid na daanan, diretso sa harap niya ay tumalon ang isang lumang sasakyan. Ang driver ng kotse ay hindi man nakasali sa reaksyon. Pinindot ni Vadim ng buong lakas ang brake. Tumiling ang ngagulong, pumutok ang katahimikan ng gabi. Dumulas ang sasakyan sa basang aspalto. Nawalan ito ng kontrol. Parang bumagal ang oras, naging malapot at malakit na pulot. Nakita ni Salcedo kung paano walang tigil na humahanggang sa kanya ang gilid ng sasakyan ng iba, nakita ang mukha ng driver na nasa likod ng manipis na salamin, puno ng takot at gulat. Narinig ang nakakabinjing kaluskos ng lumagot na metal. Isang tamang di kapani-paniwalang lakas ang naktapon kay Vadim Patas. Ang shotbat ay malalim na nagbaon sa katawan. Sumabog ang airbag bilang puting ulap, marahas na pinigilan ang hangin mula sa kanyang nabaga. Pagkatapos, ang mundo ay umikot sa isang baliw na palikong basag na salamin, ingay, at nagsimulang dumilim. Nagising siya dahil may isa pang tao na nagsisinag sa kanyang mukha ng maliwanag na flashlight. Buhay! Hoy, naririnig mo ba ako? Ang tinig ay parang nakmumula sa ilalim ng tubig. Humugong ang ulo. May maalat na lasa sa bibig. Sinubukan ni Vadim na gumalaw, ngunit isang talas na sakit ang pumunit sa dibdib niya. Huwag kumalaw, papunta na ang ambulansya, sabi ngang hindi kilalang tinig, pero ang nasalop ngang ibang sasakyan. Malala ang nangyari sa kanila. Sa malaking pagsisikap, kumiling si Salcedo nga mata. Sa ilang metro mula sa kanya, ang hugis bulang nga nakabaluktot na metal iyon ang naging katawan ng ikalawang sasakyan. Sa palihit ay nakmamadali ang ilang naklalakat sa habi. Naririnig ang iyak ng isang babae at ang lumalaking ungol ng papalapit na sirena. Sa sandaling iyon ay naunawaan ni Vadim ang buong katronan ng nangyari. Lasing at sobrang bilis, nanggiba siya nga iba. Ang kanyang karera, ang kanyang maningning na reputasyon, ang kanyang perpektong mundong itinayo niya ng bato sa bato. Lahat ng ito ay gumuho ngayon, nagiging maliit na alikabok sa basang aspalto. Lumapit sa sasakyan ni Salcedo ang isang lalaki sa unipormengang patrol officer. May dokumentos? Uminom? Malamig na tanong niya, nangangamoy ngang loop ngang sasakyan. Babayaran ko ang lahat anumang halaga, naghihingal na nagsalita si Vadim, sinusubukan ng hindi masunot na mga daliri na hanapin ang kanyang pitaka. Malungkot na ngumisi ang pulis, tinitingnan ang wasak na haring dati sa mundo. Ang pera mo ay kakailanganin mo para sa magandang abogado. Ang pasahero roon ay nasa kritikal na kondisyon. Manalangin ka sa lahat ng santo para makarating pa siya sa ospital ng buhay. 2 oras ang lumipas. At nakaupo na si Vadim sa makipot na opisina NG Investigador. Ang maliwanag na fluorescent light ay walang awa na nagliliwanag ng basak-basak na mga dingding, isang iron filing cabinet, at ang mukha ng kapitan ng hustisya isang batang lalaki na hindi pa natutulog, may malamig na tingin. Kaya, Mamamayan Salcedo, inilagay ng kapitan ang nakasulat na protokol sa mesa. Natuklasan sa inyong dugo ang malaking dosis ng alkohol. Pumasok kayo sa intersection sa prohibitadong signal, na malayo sa pinapayagan na bilis. Handa akong bayaran ang pinsala, paulit-ulit na sinabi ni Vadim ang kanyang natutunan na dasal. Sumasakit ang ulo, ngunit sinisiguruhing tuwid ang likod sa lahat ng kanyang lakas. Babayaran ko ang pinakamahusay na paggamot, bibilhin ko sa kanila ng bagong sasakyan. Sabihin lamang ang halaga.
Umatras ang investigador sa kanyang kaskasang upuan at tumingin sa bangkero ng buong panliit. Halaga. Sa palagay ba ninyo, palengke ito? Ang babaeng sinagasaan ninyo ay nasa Icheyu. May malubhang pinsala. At kung sakali pa man, siya ang pamangkin ng regional prosecutor. Ang nasalitangang kapitan ay parang huling hatol. Ang marahang takot ay bumagsak sa tiyan ni Vadim bilang mabigat na bato ng yelo. Alam niya ng mabuti ang hindi sinasabing nga alituntunin ng laro sa lungsod. Maari kang makatakas mula sa isang simpleng manggagawa. Maari mong tapusin ang kaso kung ang biktima ay walang koneksyon. Ngunit ang pakikipagtunggali sa regional prosecutor ay nangangahulugang katapusan. Ganap at walang habag. Kailangan ko munang tumawag. Nangatal ang tinik ni Salcedo, nawala ang dating autoritaryong katiyakan nito. Tumawag kayo. Isang tawag ang pinapayagan ng batas. Inilipat ng investigador ang mabigat na telepono papunta sa kanya. Dali-daling nidialin ni Vadim ang numerong kanyang katulong at sabay na pinakamatalik na kaibigan kasama niya mula pa sa pinakamababang antas ng kanilang karera. Matagal na umikot ang signal. Sa wakas, kinuha ng isa sa kabilang dulo. Elo. Ang antok na tinig ene kaibigan ay may tono ene kainis. Sergio, ako ito. May malaking problema. Aksidente. Lasing. Kapamilyang prosecutor ang nasaktan. Kailangan ko agad ng pinakamahusay naming abogado. Isang matagal na pahinto. Ang katahimikan sa telepono ay naging halos na hawakan. Vadim. Ang tinik ni Sergio ay hindi kilalang nagbago, naging malayo at malamig. Naintindihan ba ninyong nasatla kayo sa anong bagay? Tumawag na sa akin ang nakaunay na tao. Ang tsismis ay mas mabilis na lumaganap kaysa sa hangin. Sergio, huwag mag-aksayang ang oras. Iligtas mo ako rito. Paumanhin, kaibigan, pero nagtitipon ang board of directors bukas ng umaga. Hindi kailangan ng bangkong ang gayong malakas na eskandalo. Manggapanganib sa reputasyon, naintindihan mo. Tatanggalin ka nila retroactively. Wala akong magagawa. Ipinagbawal nilang makialam. Ang maikling beep ay masakit na tumama sa matanga niya. Dahan-dahang ibinaba ni Salcedo ang telepono. Ang kataksilan ng kaibigang kasama niya sa lahat ng pagsubok, nagsunog ng mas malakas kaysa sa pisikal na sakit sa dibdib. Ang sistemang pinagsisilbihan niya ng buong katapatan, ginamit para mapahiya ang iba, ay itinakwil siya sa loob ng ilang minuto. Naging pasanin siya na kailangang mabilis na itapon upang hindi marumihan ang malilinis na suwet ng iba. Ang koridor ng detention center ay mabigat ang amoy ng sigarilyo. Madilaw at malabaw ang ilaw, nagbibigay ng tukso ang pakalipin sa magabaget na mga dingding. Malakas na nakakalabok ang mabakal na pinto habang isinasara ang laikot ni Vadim, inuoknay siya mula sa kanyang dating komportableng mundo. Pinilitang alisin ang kurbata, tanggalin ang taling na sapatos, at ibigay ang relo. Bawat proseso ay sinasamahan ng mababagsik na mautos mula sa guard. Ang taong nagpapasya pa lamang kaninang umaga ang makontratong milyon-milyon ay tahimik na nakatayo nang nakabukas ang makapa habang hinuhungkak ng dayuhang makamay ang kanyang mabulsa. Selda bilang 8, utos ng guardia, itinulak si Salcedo sa likod. Nagnalit ang bakal na kandado. Bahagyang bumukas ang mabigat na pinto. Mapag-ingat na tumawid si Vadim sa pintuan. Ang lugar ay makipot. Sa paligid ng mga dingding ay may 2 palapak na bakal na higaan. May 10 katao sa loob ng selda. May ilan na natutulog, nakaharap sa dingding. May ilan na tahimik na nag-usap sa sulok. Biglang huminto ang lahat ng pag-usap. 10 pares ng mata ang nakaasa sa bagong dating. Si Vadim, sa kanyang gupit ngunit halatang mamahaling sweet, ay parang target dun. Mabagal na tumayo ang isa sa mga nakaupo, isang matas na lalaki, nakalbo ang ulo, pinagmamasdan si Salcedo at dumura sa sahig. Uy, anong bisita ang dumating sa atin? Mababaw na nagsalita siya. Mayamang tao ang pumasok. Halika. Kwentuhan mo kami. Sinubukan ni Vadim na lunukin ang laway, ngunit tuyo ang bibig. Nais niyang sumagot ng may tiwala, ngunit ang tinik ay luwabas ng parang mahinang huni. Aksidente. Banggaan. Sa sandaling iyon, mula sa ikalawang palapak ng higaan, mula sa pinakamadilim na sulok ng selda, mabigat na bumaba ang isang lalaki. Lumakat ito papunta sa mahinang ilaw. Nabilok ang dibdib ni Salcedo, hindi makahinga. Sa harap niya ay nakatayo si Miguel Cortez, ang mismong yumukong lalaki na may malalaking kamay na pinalayas ni Vadim ng may mapakmataas na ngiti ng umagaring iyon. Tinanggihan ang pagkakataon na may ligtas ang nanay nito. Tininingnan ni Miguel ang bangkero ng walang gulat.
Ang kanyang sunok araw na mukha ay walang reaksyon, ngunit sa kailaliman ng mamata ay may nakita si Salcedo na nakpanghina ng kanyang matuhod. "Kumusta, boss?" Tahimik ngunit maririnig ng buong selda ang sinabi ni Cortez. "Mabilis tayong nakita ulit. Sabi mo, hindi naniniwala ang sistema sa salita. Sa saradong espasyo, nawawala ang karaniwang anyo ng oras. Hindi na ito dumaloy ng pantay-pantay, tulad ng sa mamahaling Swiss chronometer. Ito ay nagiging makapal na pulot, pinipilit ang tao na dahan-dahang maluto sa sarili niyang matakot." Nakatayo si Vadim malapit sa saradong pinto, ang likod niya ay nakadikit sa malamig na metal. Ang pangungusap ni Miguel ay nagsabit sa kisame tulad ng mabigat na ulap. Sa selda ay bumuo ang makapal na katahimikan, pinuputol lamang ng patuloy na huningang lumang bentilador. Mabigat na umupo ang kalbo sa ibabang palapak ng higaan. Kinalong ang kanyang malaking baba, natatakpan ng matigas na balbas. "Makakilala pala kayo?" Nagtatakang nagbunga-bunga siya, tiningnan ang dalawa. "Mabuti. Ang nga makakilala ay laging tinatanggap sa aming sanatorium. Ako si Semyon. At ikaw?" "Boss?" Sinubukan ni Vadim na ituwid ang mga balikat, ngunit ang sirasirang jacket mula sa kilalang mananahi ay nakaayos ng liko, inihahayag ang kanyang panloob na pagbasag. "Deputy manager ng bangko," sinabi niya, pinagsisikapang magbigay ng tibay sa tinik. Lumabas itong tuyo at hindi ka panipaniwala. "Vadim Salcedo." Mula sa itaas na palapak ay narinig ang mahinang, nagigiray na tawa. "Bangkero, makasamahan." Isang manipis na lalaki sa nabasa-basang sweater, ibinaba ang ulo pababa, nagdamit pa ng maayos. "Kami dito ay hindi nagbibigay ng pautang, dito ay kailangan kang nagbabayad." Si Miguel Cortez ay hindi na nagbigay ng kahit isang salita. Dahan-dahan siyang pumunta sa kanyang lugar sa sulok, humiga sa matigas na kutson at inilagay ang mga kamay sa likod ng ulo, walang kilos na tinitingnan ang kisame. Ang tanggihang pagtalikot na ito ay nakakatakot kay Salcedo ng higit pa kaysa sa mga direktang pagbabanta. Sa mga pelikulan na paminsan-minsan niyang napanood para sa aliwan, sa ganitong sitwasyon ay agad na magsisimula ang gaway. Ngunit dito ang maalituntunin na naro ay hindi malinaw, at iyon ay walang kapantay na nakakatakot. Tinukoy ni Semyon ng malawak na kumpas ang bakanteng higaan malapit sa pinto. "Mahanda na. Pinalista. Hindi luxury ang lugar. May hangin ito, ngunit para sa mga baguhan, perpekto, sana alin ang iyong sarili sa simpleng pamumuhay." Sa mapanglaw na mabinti, lumakat si Salcedo patungo sa tinutukoy na lugar. Ang ngabakal na rehas at bintana ay walang awa na pinutol, ang mahinang ilaw ngang labas na poste ngang ilaw sa pantay namang parisukat. Umupo siya sa manipis na kutson, nararamdaman sa likod ang bawat bakal na spring. Parang napakalaking pagkakamali ang lahat ng ito. Isang hanggang ngayon ay nagpapatuloy na biruan. Ngayon ay mag-ingay ang kandado, papasok ang gwardiya at sasabihing na ayos na engnang nga abogado ang lahat. Kailangan lamang magsulat ng malaking seke. Handang ibigay ang kalahating ang kanyang ipon, basta makawi sa kanyang sterile na tahimik na apartment, kung saan ay amoy mamahaling kahoy ngang sahig. Ang gabi ay bumaba sa detention center bilang malakit na kadiliman. Ang selda ay lumubog sa mabigat, mapanghon na tulok. May ilan na gumugulong, bumubulong ang makakahiwalay na salita. Mula sa koridor ay maririnig ang mayapa ngang gwardiya. Nakahiga si Vadim nang nakabukas ang mga mata. Ang kadiliman ay pinipilit ang dibdib, pinipigilan ang buong hinga. Sa isip niya ay paulit-ulit na nakmamaktol ang isang tanong, ano ang gagawin ni Cortez? Hihintayin ba niya na matulok ang lahat? Tatawag ba siya nga kasamahan? Pisikal na nararamdaman ni Vadim ang kahinaan ng kanyang katawan. Dating nagprotekta sa kanya ang katayuan, makapal na mga dingding ng opisina, at serbisyo ng seguridad. Ngayon, siya ay isang piraso ngang karne sa kulungan ng galobo, isa sa kanila ay siya mismo ang pinakaitan ng huling pag-asa ng umagaring iyon. Para makaiwas sa lumalaking pangamba, pinilit ni Salcedo ang sarili na isipin ang pamilya. Ano ang ginagawa ni Olga ngayon? Malamang. Natawagan na siya mula sa pulisya. Paano siya tumugon? Nagpupulong ba siya ng gamit para pumunta sa kanya ng madaling araw? Sa isip niya ay lumutang ang kanyang walang laman at walang pakiramdam na tingin sa kusina, at ang tahimik na tinik na walang emosyon. Hindi mapapalitan ng pera ang kapayapaan. Mahigpit na ipikit ni Vadim ang mga mata. Biglang malinaw na napagtanto niyang hindi darating ang asawa. Mananatili siya sa kanilang malaking apartment at tahimik na upo sa tabi ng bintana. Hindi kailangan ng asawa ang kanyang tagumpay na binayad sa presyong patuloy na pag-abala sa mamahal sa buhay.
Ang pag-isip sa anak ay nagpahiwatig ng mapurol na sakit sa ilalim ng tadiang. Si Alina na 7 taon. Makikita pa ba niya muli ang maliit na sketchpad ng batang iyon? Mayakap ba niya siya? Isang madurog na kaluskos ni Jesus sa kandado ang nahaising sa kanya. Bumangon. Almusal. Utos ng bantay sa bahagyang bukas na pinto. Ipinasok sa selda ang malalagyang aluminyo. Para sa almusal. Malakit na lugaw ngang hindi kilalang kulay at isang piraso nga abu-abong tinapay. Umiwas si Vadim nang may pakasuklam sa inaalok na pagkain. Nagapoy ang tiyan sa gutom, ngunit ang delikadeza ay nanguna pa rin. Ayaw mo, boss? Ngumiti si Semyon, kumuhang kutsara. Sayang. Hindi ito restauran na may waiter. Dito, ang calories ay kailangan mong ingatan. Magagamit mo ang nga ito. Tahimik na kinain ni Miguel Cortez ang kanyang bahagi, maingat na tinipon ang nga mumo sa mesa sa kanyang malupit na palat at inilagay sa bibig. Sa kanyang magalaw ay may magsasakang solidity gawing ang pagpapahalaga sa kahit na pinakamaliit na butil. Tinangon ni Vadim siya mula sa ilalim ng kilay. Si Mihail ay hindi pa rin tumingin sa kanyang direksyon, parang wala talaga ang bangkero sa mundo. Ang sadyang pagwawalang bahala na ito ay mas nakakasawang isip kaysa sa direktang salungatan. Bandang tanggali, nanyali ang pinto. Salcedo, lumabas para sa investigador. Bigla na agad tumayo, si Vadim. Sumigla muli ang pag-asa. Ang maabogado. Dumating sila. Naisip-isip ni Sergio, ang panganib at nakahanap ng paraan. Dinala siya sa isang malit na silid para sa pagtatanong. Sa mesa ay nakaupo hindi ang kapitan mula kahapon, kundi isang malungkot na lalaki sa katangahalian ng edad, nakasut ng pinirat at murang suit. Sa harap niya ay isang makapal na karton na folder. Umupo, Salcedo. Ako ang iyong public defender. Ildefonso Macaraig. Ang salitang public ay bumagsak tulad ng bato ang konkreto. Nasaan ang aking sariling mga abogado? Nangalos na tanong niya, umupo sa upuan. Ang inyong mga account ay na-freeze habang inimbestigahan ang lahat ng sirkumstansya. Pagod na kinuskos ni Macaraig ang tuktok ng ilong niya. Ang inyong management ay nagsampa ang ngayong umaga ang reklamo sa financial fraud. Sinasabi nila na pumirma kayo ng nga kahina-hinalang pautang na lumakpas sa itinakdang nga patakaran. Gusto nilang ipasa sa inyo ang ilang malaking kakulangan para mabilis na malinis ang reputasyon ng sangay. Nanigas si Vadim. Ang madaliri ay mahigpit na kumapit sa gilid nga hoy na mesa, hindi lamang siya naksalanan. Malamig nilang pinlano siyang gawing kambing bala, inilagay sa kanya ang lahat ng kasalanan ng pinakamataas na management kang bangko. At ang aksidente? Mahirap na pinilit niya ang mga salita. Buhay ang babae, dahan-dahang sumagot ang abogado, paginturno ang nga papel, ngunit napakalalang kondisyon. Personal na pinamamahalaan ng prosecutor ang pag-unlat ng investigasyon, hinihingi ang pinakamataas na parusa kasama ang napakalaking kabayaran para sa moral at material na pinsala. Natatakot ako na ang inyong elite na real estate ay maghahanap ng bagong may-ari upang mabayaran ang mga utang. Sa dibdib ay nabuo ang mabigat na kawalan. Naramdaman ni Vadim ang sariling parang itapon mula sa eroplano sa napakalaking taas ng walang parachute. Ildefonso, pakikingan ninyo ako. Kayo ay isang taong may malawak na karanasan. Dapat may paraan. Piyansa. Pangako na hindi lalayo. Hindi ako tatakas. Tumingin sa kanya ang abogado ng may mapakmapitagan, halos magulang na awa. Vadim Salcedo, hindi pa rin kayo nakakaintindi. Binura na kayo. Para sa magadating kasamahan ninyo, wala na kayo. Para sa prosekutor, kayo ang perpektong target upang ipakita bago ang halalan kung gaano kahigpit ang parusa sa mga inabuso ang kanilang kapangyarihan. Ang aking tanging tungkulin ay tiyakin na hindi nilalabag ang mga proseswal na pamantayan, wala akong ginagawang himala. Hindi ako manggagawa ng salamangka. Ilang buwan pa ang korte. Mahanda kayo para sa tunay na sentensya. Tapos na ang usapan. Dinala pabalik si Salcedo sa selda. Ang kanyang hindi tiyak na mga yapak ay umaalingaw-ngaw sa ilalim ng nga arkong opisyal na koridor. Bumalik siya sa kanyang pansamantalang tirahan bilang ganap na ibang tao. Ang buong autoritaryong kinang ay tuluyang naalis. Ang mamahaling jacket na hindi pa niya tinanggal ay parang kalokohang damit pangkumbida ng isang palyadong palabas. Umupo si Vadim sa kanyang matigas na higaan at hawak ang ulo. Lahat ng pinahirapan niya sa loob ng 10 taon ay naging alikabok. Ang kapangyarihan ay murang ilusyon pala. Ang pinansyal na katayuan ay katang-isip na maaring kunin ng sariling nga tao sa isang tawag sa telepono. Lumapit si Semyon, tumayo sa harap, nakrus ang nga bisik sa malawak na dibdib. Boss?
Masamang balita mula sa labas? Ang mukhang iyon mo, para kang lumunok ng buong calamansi nang hindi kumunot. Tahimik si Salcedo. Wala na siyang lakas kahit para sa isang sagot. Piniktalang nararamdamang kawalan ang kanyang hininga. Sa sandaling iyon, sa unang pagkakataon sa buong araw, tumayo si Miguel Cortez mula sa kanyang lugar. Mabagal at mabigat na lumapit siya kay Vadim. Biglang nananahimik ang Zelda sa inaasahan. Ang manipis na lalaki sa itaas na higaan ay bumaba ang ulo, busilak ang pagmamasid sa nangyayari. Kaya, Vadim Salcedo? Ang mababang tinig ni Miguel ay walang put. Ngunit may nakamamatay na seryosidad na parang najing makapal ang hangin. Ngayon ay naintindihan mo na kung makano ang halaga ngang iyong nga magandang numero kapag inakap na ngang buhay ang lalamunan mo. Dahan-dahan itinaas ni Vadim ang tingin kay Cortez. Sa mga matang ng dating preso ay handa siyang makita ang pagtatampo, tagumpay, at pag-asa ng paghihiganti ngunit natakpuan lamang niya ang mabigat, hindi mapasaning katotohanan ng buhay. Ang iyong nanay. Ang pinitik na dila ni Vadim, nagsimulang magsalita. Kumusta siya? Pumigil si Miguel ngang malalaking kamao. Nagsabok ang kalamnan sa kanyang mga pisngi. Naghihintay. Binibigyan siya nga doktor ngang 5 araw. Narito ako nakaupo. At wala akong pera, dahil isang napakahalagang tao ang nagpasyang hindi ako mapakakatiwalaan. Dahil sa kawalan ng pag-asa, gusto sana kong ayusin ang pangpansalaping problema sa ibang paraan ngunit agad nahuli ako. Ang mga salita ni Cortez ay tumama hindi sa mukha, kundi sa konsiyensya na ang kapanahon na deputy manager ng bangko ay matagal nang nakalimot sa pag-iral. Tinitingnan ni Vadim ang yumukong lalaki na may malalaking malupit na makamay at biglang malinaw na nakita, hindi lamang isang linya sa credit history ang nasa harap niya. Sa harap niya ay isang buhay na trahedya na siya mismo ang may akda. Para sa kanyang sariling pagpapatunay, pinawin niya ang buhay nga na ng ibang tao. 5 araw, paulit-ulit na nagsalita si Salcedo, nararamdamang kumukuha ang lalamunan. Sa unang pagkakataon sa loob ng 20 oras, hindi takot para sa sariling kaluluwa ang humawak sa kanya, kundi isang nakasusunok, hindi kayang bitbitang pakiramdam ng pagkakasala. Huwag na ng melodrama rito, tamat na sinabi ni Semyon mula sa kanyang higaan, malakas na nakalabok ang mga kasukasuan. Ospital. Nanay, mas mabuting isipin mo ang iyong sarili. Dito ay may sariling nga alituntuning ng pagpapautang, at ang interest rate ay hindi mo magugustuhan. Hindi sumagot si Miguel. Tahimik na lumiko, mabigat na umupo sa kanyang kutson at muli na namang tinunghayan ang gray na batong kisame. Ipinapakita sa lahat ng kanyang anyo na tapos na ang usapan. Natiwala si Vadim sa gitnang selda, parang isda na inilabas sa dagat, kani-kanilang humihinga sa marumi at baho na hangin. Samantala, sa malawak na apartment sa sentro ngang Cagayan de Oro, kumakanta ang katahimikan. Nakatayo si Olga sa gitna ngang sala, walang malasakit na kinukuha ang isang tumpok ngang hindi nabayarang na bill sa kuryente at tubig. Ang pagbisita ng investigador nung nakaraang gabi ay binago ang kanyang buhay ng pabaliktad. Lahat ng bank account ng asawa ay nablok. Ang mga ay naging walang kwentang piraso ng plastik. Lubos na kakaunti ang cash sa bahay. Gustong-gusto ni Vadim na itago ang kapital sa mga lugar na hindi niya maambot, inaambot sa asawa ang mahigpit na sukatan para sa mga gastusin sa bahay. Malalim na huminga si Olga, sinisikap na pigilan ang panlup na panginginig. Lumapit siya sa bintana, tinaas ang mabigat na velvet na kurtina, parang sinisikap na ihiwalay ang sarili mula sa buong panlabas na mundo. Si Alina ay nakaupo sa malawak na mesa at maingat na nakukulay ng larawan sa sketchpad. Mababang yumuko ang bata sa papel, paminsan-minsang naktatigil dahil sa mga malakas na ingay mula sa labas. Mama, si Papa. Ang tinik ni Alina ay nanginginig, nakautal sa bawat pantik, higit pa kaysa dati. Kailan siya darating? Dahan-dahang lumapit si Olga sa anak, inilagay ang palat sa balikat nito. Naglagbay si Papa. Para sa trabaho, iho. Sinabi ngang kapitbahay na si Tita Linda, inilagay siya sa kulungan. Ang masalitang anak ay tumalap sa kanyang manerbiyos ng mas masakit kaysa sa labaha. Ito ang alingaw-ngawngang sakit ng iba. Naglaruan si Vadim sa pagiging tagapagpasyangem gatadhana, inabuso ang kanyang katayuan at ang kanyang ipinakmalaking pagiging kasalanan ay babayaran ng maliit na hindi nakasalanang taong ito. Ang makapitbahay na noong nakaraang linggo, ay mapagpakumbabang nagbabati sa asawa ngang bangkero, ay ngayon ay bukas na nagtatawa, pinag-usapan ang malakas na pag-aresto sa hagdanan. Ang kanilang mapanuyam na mga tingin ay bumabaon sa likod. Tuwing lalabas si Olga sa pintuan, nakamali lang si Tita Linda. Kapak Toto. Pantay ang tinik ni Olga kahit na lahat sa loob niya ay nakukumot sa kalungkutan. Mag-drawing ka. Ilaw ko. Magluluto na ako.
Nagtago siya sa kusina, binuksan ang tubig ng buong lakas at nun lamang pinayagan ang sariling dahan-dahan at walang ingay na huminga. Lumubog ang mangga balikat. Ang buhay na tinis niya, para sa ilusyong kagalingan ng anak ay gumuho sa isang iglap. Kailangan niyang maghanap ng trabaho. Maghanap ng murang apartment para marentahan, dahil ang elite na real estate na ito ay malamang ay mabawi rin dahil sa mga utang ng asawa. Kinuha niya ang lumang kwaderno nga resipe mula sa kabinet. Kailangan niyang matuto kung paano magtipid ng bawat piso. Hindi mapapalitan ng pera ang kapayapaan, naalala niya ang kanyang sariling nga salita na sinalita kamakailan. Walang kapayapaan na nadagdag ngunit ang kawalan ng pag-asa ay tumuktok sa pintuan ng malakas at paulit-ulit. Ang gabi sa detention center ay dumating ng walang abiso, pinaburin ang asulok ng selda ang makapal na mga anino. Ang liwanag mula sa isang bombilya sa kisame ay parang may sakit at dilaw. Ang libreng oras bago ang oras ng tulog ay ang pinakamapanganib na panahon. Nakaupo si Semyon ng krus-krus sa ibabang palapak, hinihila ang nabato na tumpok ng mga homemade na baraha. Ang kanyang malaking figura ay nangunguna sa improvised na mesa mula sa nakabaliktad na palanggana. Hoy, negosyante. Tinawag niya si Salcedo na nakaupo sa kanyang sulok, yakap ang ngatuhod. Halika rito, maklaro tayo. Uminog ang ulo ni Vadim na negatibo. Hindi ako naglalarong sugal. Dito walang nagtatanong kung ano ang laro mo, nginisian ni Semyon, isinantabi ang tumpok ng baraha. Pumasok ka sa selda, kailangan mong mag-welcome. Ipakita ang respeto sa lahat. Alisin ang iyong piling jacket. Wala kang kailangan dito. Ngunit para sa akin ay eksaktong kasya ang sukat. Lalakat ako sa paktahak ng para akong Secretary of Finance. Humikaw ang manipis na lalaki sa itaas na higaan, umaabangan ng kawili-wiling palabas. Ang iba pang naninirahan sa selda ay biglang nananahimik, pag-ingat na nakmamasid sa pag-unlat ng nga pangyayari. Tiningnan ni Vadim ang kanyang gusot na jacket. Ang bagay ay hindi ang mamahaling Italian na tela. Ang bagay ay ang huling hangganan ng dignidad ng tao na natitira sa kanya. Kung voluntaryo niyang ibibigay ang damit na ito, magiging walang kaloban siyang basahan na pagpupunasan ng paangang lahat hanggang sa korte. Dahan-dahan tumayo si Salcedo. Nanginginig ang ngatuhod. Tuyo ang bibig. Ngunit pinilit ang sariling tumingin ng direkta sa malalim na mga matangang bilangguan. Hindi ako palaro, nanggalos na sinabi ni Vadim. At hindi ako maguhubad. Tumigil sa ngiti si Semyon. Ang mukha niya ay namula, naging mabigat at mapanganib na maskara. Ano, boss? Nangligaw ka ng ang katinuan? Mabigat na tumayo. Ang kanyang malaking katawan ay sumakit sa kalahating ang daanan. Sa tingin mo ba, nasa malambot pang upuan ka? Dito, ako ang nagpapasya kung sino ka. Humakbang siya kay Salcedo at biglang, sa buong bigat niya, ay itinulak siya sa dibdib. Lumipat pabalik si Vadim, masakit na tumama ang ngais katapulan sa bakal na frame gun kama. Nawala ang hininga. Nang hindi binibigyang pagkakataong makabawi, humakbang ulit si Semyon, itinataas ang mabigat na timbaw na kamao para sa mapanuksang suntok. Instinktibong ipikit ni Salcedo ang mamata, inaabangan ang alon ng sakit ngunit hindi dumating ang suntok. Narinig ang isang mapurol na tunog ng dalawang mabibigat na katawan na nagbanggaan. Binuksan ni Vadim ang mata at nakita na nakatayo si Miguel Cortez sa harap niya. Ang dating bilangguan ay tinapat ang sariling balikat, tinanggap ang suntok na parasana para sa bangkero. Huwag, Semyon, tahimik ngunit banta ang napababang sabi ni Miguel. Hindi gumalaw kahit 1 milimetro. Hindi. Mabigat na huminga si Semyon, pabisik-bisik ang ngakamao. Nagliap ang galit sa kanyang nga mata. Ikaw, Miguel, nagtatanggol ka para sa kanyang praksyon? Para sa mismong halimaw na iyon na itinapon ka sa labas? Nawala ka na ba sa iyong katinuan? Aming mga bagay iyan, pantay na sumagot si Cortez, mula sa ilalim ng kilay. At ang jacket niya ay hindi kasya sa iyo. Mapipunit mo lang. Huminto ka. Ah, ikaw. Nagalit si Semyon, nawawala na sa kontrol. Sa selda ay biglang sumiklap ang away. May ilan na tumugon kay Semyon, may ilan na nagtakbong hanapin ang ligtas na sulok. Ang hangin ay napuno ngang mahirap na pahinga, mapurol na mga suntok, at mga sumpa. Lumaban si Miguel ng walang ingay, sa maikli at maingat na maggalaw, binibigyang proteksyon ang nag-alinlangan na Salcedo mula sa likod niya. Kahit kailan ay hindi lumahok si Vadim sa tunay na kalsadang away, at nakatayo siya ng nangamba. Nakita niya kung paano ang mabigat na kamao ni Semyon ay lumanggas sa figurang mukha ni Cortez, nag-iwan ng pulang marka. Nakita niya kung paano sinubukan ng isa pang bilanggo na suntukan si Miguel mula sa likod.
Sa sandaling iyon, isang hindi kilalang puwersa ang nagangat kay Vadim mula sa lugar. Hindi siya marunong lumaban, ngunit tumakbo siya pataas, sinisikap na idrak ang mang-atake palayo sa kanyang tagapagtanggol. Ang kumpol ngang katawan ay gumulong sa marumi at malamig na konkretong sahig. Ang ingay ngang nabuwal na mesa at mga sigaw ay sa wakas ay nakakit ng pansin ng gwardiya sa labas. Ang pinto ngang selda ay biglang bumukas nang may nakabibinging kaluskos. Pumalop ang ilang armadong bantay na may goma na baston. Mukha sa sahig. Lahat, humiga, nakulok ang tining ng pinuno ng gwardiya. Ang mga baston ay walang habak na bumaba sa malikot ng naaway, mabilis na nagtatak ng matigas na kaayusan. Natamaan si Vadim ng malakas sa tadyang at nawalan ng hininga. Bumaksak siya sa tiyan, itinatakip ang ulo ng mga kamay. Pagkatapos ng ilang minuto, isang mabigat at pabukso-buksong katahimikan ang nangibabaw sa selda, pinahiwalay lamang ng ngapag-ungol. Mabigat na huminga ang pinuno ng gwardiya, tinitingnan ang lugar ng may galit. Sino ang nagumpisa? Lahat ay tahimik. Sa bilangguan, hindi nakikipag-report sa management. Tahimik kayo. Magaling. Ang dalawang ito sa isolation cell sa loob ng 3 araw. Magpalamik-lamik muna kayo at isipin kung ano ang tamang asal. Marahas na binuhat si Vadim sa mapaa. Ang katawan ay nangasakit sa mapasa. Ang mamahaling jacket ay walang paraan nang napunit sa tahi. Sa tabi niya, ay mabigat na humihinga si Cortez. Mula sa napunit na labi ni Miguel ay dumadaloy ang madilim na linya ng dugo ngunit ang tingin ay ganap na kalmante, para bang alam na niya mula pa sa simula kung paano magtatapos ang gabing ito. Dinala sila sa mahabang malamig na koridor. Ang isolation cell ay puno, kaya nagpasya na ilagay ang mga lumalabag sa isang makipot na silid sa basement. Sa bawat hakbang pababa sa mabaget na konkretong baitang, lalong lumamig ang hangin. Naamoy doon ang basa at lumang pintura. Pumasok. Itinulak silang bantay sa napakalit na ganap na madilim na lugar at may kaluskos na isinara ang bakal na pinto na may malaking kandado. Halos hindi pumapasok ang ilaw. Walang bintana. Tanging ang mahinang bombilya sa nitsengang koridor ang bahagyang sumisikat sa pamamagitan ng makipot na puwang sa ilalim ng pinto. Ang lugar ay napakalit na ang dalawang tao ay maaari lamang tumayo o umupo sa hubat na konkretong sahig, nakadikit ang malikot sa isa't isa. Dahan-dahang dumulas si Vadim pababa sa malamig na dingding, yakap ang nga nanginginig na tuhod. Ang kadiliman ay pinipilit ang isip, higit pa kaysa sa pisikal na sakit. Ilang minuto silang naksitahan ng tahimik. Maririnig lamang ang patak ng tubig sa isang lugar at ang mabigat na pahinga ni Cortez. Bakit? Sa wakas ay nagusap si Vadim ng pabulong. Parang malakas ang salita sa katahimikang ito ang libingan. Bakit mo iyon ginawa? Naialis mo na kita. Tinawanan kita sa mukha. Matagal na tahimik si Miguel bago siya sumagot. Ang kanyang, tinig sa kadiliman ay malalim at mabagal, parang nagbabasangang sinaunang aklat ng karunungan. Dahil Vadim Salcedo, ang kasamaan ay hindi na muordahan ng kasamaan pinalala lamang. Kung hayaan ko si Semyon na gawing basahan ka, ako ay hindi makakaiba sa iyo noong isang araw pa. Gusto kong manatiling tao. Kailangan kong bumalik sa aking ina ng may malinis na konsiyensya. Kung abot pa ako. Sa mga simpleng salitang ito ay walang pagiging mapakmataas o paknanais na mapahiya. Dun ay isang mahirap, tunay na katotohanan ng buhay na ginibak ng piraso-piraso ang buong putol na pilosopiya ni Salcedo. Tinakpan ng bangkro ang kanyang muhanang na kamay. Sa unang pagkakataon sa buhay, naramdaman niya ang sariling hindi lamang isang talunan na nawalan ng pra kundi isang tunay na bangkrop ng kaluluwa. Iligtasin ko ang iyong ina, bigla na lang sinabi ni Vadim. Ang kanyang tinik ay lumaki, puno ng hindi inaasahang lakas. Hindi ito mawalang laman na pangakong natuklas ang tao. Ito ay isang panata. Naririnig mo ba, Miguel? Ibinibigay ko sa iyo ang aking salita. Sa sandaling makalabas ako sa piyansa, hahanap ako ng pra. Ipagbibili ko ang lahat ng natitirang pag-ari ko. Ngunit maoperahan siya. Mabigat na huminga si Cortez sa kadiliman. Hayaan nating makita ang susunod na gabi, boss. Mura na ang salita ngayon. Kailangan mong patunayan sa pamamagitan ng gawa. 2 mahabang araw sila nanatili sa isolasyon. Sa panahong ito, tunay na purgatorio para kay Vadim. Nag-isip siya ng marami na alalaang mga walang laman na mata ng asawa niyang si Olga, ang nautal na tining ng maliit na Alina. Naalala? Ang walang katapusang pagkakasunod-sunod ng pekeng ngiti ng makasosyo na ibinigay siya sa unang pagkakataon na naguluhan.
Sa mabasang silid na ito, kasama ang dating bilangguan, si Salcedo ay unang naramdaman ang kakaibang panlup na kalinisan. Ang alisan ng ipinagmamalaki ay nahulog ng pabukso-bukso. Sa ikatlong araw, nakalabok ang kandado. Isang maliwanag na ilawnging flashlight ang tumama sa mata. Salcedo, lumabas kasama ang gagamit. Kumurap si Vadim, natatakpan ang ulongang kamay laban sa liwanag. Ano ang nangyari? Inilipat. Madiskarteng dumura ang bantay. Uwi ka na, negosyante. Nagtagumpay ang asawa mo. Nahanap niya ang para sa malaking piyansa. Pirmadong ng investigador ang papel. Kaya, gumalaw ka na. At ikaw, Cortez maupo ka pa, hindi pa tapos ang iyong oras. Natihil si Vadim sa pintuan. Dahan-dahan siyang luminggong kay Miguel, na nakaupo sa sahig, ang ulo ay nakasandal sa dingding. Hindi ko ito malilimutan, matibay na sinabi ni Salcedo. Abangan ang balita. Bahagyang tumango lamang si Cortez, ipinipit ang mga mata. Sinalubong si Vadim ngang tumatangos na hangin at mababang ulap. Ang mabigat na bakal na pinto NG Detention Center ay suminag sa likod niya, na may mapurol na metalikong kaluskos na inugnay sa kadiliman NG Mundo NG Omega Reas at Omega Corridor NG Estado. Ang hangin sa labas ay basa at makapal, puno ng kahalumigmigan ng lungsod. Sa mga pudal sa aspalto ay lumalat ang bilog mula sa ambon na ulan. Sa kabilang panig ngang makipot na daan, nakasandal sa dilaw na pinto ang lumang taxi, nakatayo si Olga. Suot niya ang simpleng beiga na trench coat, ang kwelyo nito ay nakatuwid ng kalub, laban sa tumatanggos na hangin. Isang walang katiyakang hakbang ang ginawa ni Vadim mula sa bangketa. Yetsa. Noon ay lumilipad siya papunta sa kanyang sasakyan ng may matibay, autoritaryong lakat, hinihimas ang remote ng alarma. Ngayon ay mabigat ang hakbang niya, at ang naalagwa sa hangin ang napunit ng pinaksamang jacket ay para sa isang pirate na bandila sa isang napalubok na barko. Lumapit siya ng mas malapit, sinubukang makita ang mga mata ng asawa, ngunit tumingin siya sa ibang direksyon sa labusaw na dingding ng detention center. Mabuti, tahimik na sinabi ni Salcedo. Ang tinik. Pagkatapos ng ilang araw sa malamig na silid, ay napakalinis. Sumakay na, pantay na sumagot si Olga, binubuksan ang pinto sa likod, tumatakbo ang metro. Sa loop ng lumang taxi ay may mahinang melancholik na melodiya sa radyo. Ang driver, isang matandang lalaki sa sombrero, ay maingat na lumingon sa bintana, hindi nakikialam sa drama ng nga pasahero. Ang nga wiper ay may pantay na kaluskos na nagpapalayo, ng nga patak sa salamin. Paano mo nagawa? Tanong ni Vadim nang makailang blok na silang nakaalis. Sinabi ngang abogado. Napakataas ngang halaga ngang piyansa, na block ang mga account. Matagal na tiningnan ni Olga ang lumilipas na mga gray na gusali. Ang kanyang profile sa harap ng madilim na bintana ay para sa marble na inukit. Walang kahit na isang labis na emosyon. Walang kahit na isang labis na kilos. Ibinenta ko ang beach house, sa wakas ay sinabi niya. Bawat salita ay bumagsak ng mabigat at mahalaga, tulad ng bato sa malalim na balon. Ang iyon sa kamiguin sa managbibiling ang mura, para sa isang katlong ang tunay na halaga. Kailangan nilang ang cash kaagad, at kailangan ko naman siyang ilabas bago ang korte. Para bang binuhos ng malamig na tubig kay Vadim. Ang beach house ay ang kanyang tanging kalayaan. Sa mahabang panahon ay mahal niyang inayos ang bawat sulok nito, nagtanim ng hydrangea, nagplano ng isang malaking payak para sa mapagtitipon ng pamilya. At alam niya kung gaano kasuklam nito ang ingay ng lungsod. Olga, ibabalik ko ang lahat. Nangangako. Makakahanap ako ng paraan. Lumingon siya. Sa kanyang nga mata ay walang luha, walang kahit na galit. Dun ay lumamoy ang walang hanggang pansaheng pagod. Wala nang malakas na pangungusap, Vadim. Matagal mo na akong binili ang aking pasensya. May sorpresa ka sa bahay. Dumating ang maimbestigador na may listahang na maari-arian. Ang kalahating kasangkapan, appliances, at ang iyong personal na ligtas ay na-sale. Nakatayo ang nga kapitbahay sa hagdanan at tinitingnan kami na para akong ketongin. Nalala niya ang mapakmataas na mga ngiting nga kapitbahay sa elit na gusali, sa mga taong siya mismo ay binabati ng ngipin lang. Ngayon ay masayang pinanonot ng mga taong ito ang pagbagsak ng dating haringang mundo. Huminto ang taksi sa harap ng kanilang pintuan. Tahimik silang sumakay sa elevator papunta sa kanilang palapak. Sinalubong sila nga apartmen sa kakaibang huningang kawalan. Wala na ang mabigat na mesa sa sala, wala na ang malaking TV, at mahal na mga larawan sa madingding. Ang lugar ay parang banyaga at malamig. Sa mga pinto ng kabinet ay puti ang mga papel na garter na may selyo. Mula sa kwarto ng bata ay maingat na sumilip si Alina.
Ang batang babae ay natigil sa pintuan, paabala-abala ang mga paa. Ang kanyang tingin ay natakot na dumula sa gusot na damit ng ama, sa pasa sa kanyang pisngi. Papa. Tahimik niyang tanong, hindi makapagpasyang lumapit. Bumalik ka na ba mula sa business trip? Lumuhod si Vadim sa isang tuhod ng direkta sa koridor, hindi man tinanggal ang sapatos. Sa lalamunan ay nabuo ang mabigat na bukol. Iniabot niya ang kamay sa kanya. Bumalik na, pispis, nanggalos na sinabi niya. Ilang hindi siguradong hakbang ang ginawa ni Alina, at salawang niyakap ang leg niya. Itinago ni Vadim ang mukha sa mainit na balikat nito. Ngayon lamang, nararamdaman ang malapit sa kanya, pinayagan niya ang sarili na maunawaan ang buong sukat ang sakuna na siya mismo ang lumikha. Natakot sa kanya ang kanyang anak. Nautal ang kanyang anak dahil sa atmosfera ngang takot at tensyon na dala niya sa bahay tuwing gabi. Pumasok si Olga sa kusina at sinindihan ang init sang tubig. Ang huningang kumukulong tubig ay bahagyang nakpawalangang nangunguwit na katahimikan. Olga. Sumunod si Salcedo sa asawa, isinara ang pinto para hindi marinig ni Alina ang kanilang usapan. Kailangan kong pera. Kaagad. Dahan-dahang ibinabang ang asawa ang tasa sa mesa. Nagringkiling ang kutsarangang tasa sa porselana nang may nagbabantang tunog. Vadim, nasa tamang isip ka ba? Nangalok ang kanyang tinik, ngunit agad na pinigilan ang sarili. Mayroon tayo sa account ng sapat para mabili ang pakain. Ang ngakart ay nablok sa loob ng 2 buwan. Ang sasakyan ay nasa impound. Wala na ang beach house. Kanino ka pa may utang? Sa abogado. Hinimas ni Vadim ang kanyang hindi naahit na muha. Ang pagkukwento tungkol kay Miguel Cortez, tungkol sa isolasyon cell, tungkol sa tao na kanyang kinamuhian at pagkatapos ay hinanap ang tulong na kakahiya. Ngunit naalala niya ang pangakong ginawa sa ganap na kadiliman ng silong. Dun sa selda ay may isang tao. Miguel. Nagsimulang magsalita si Vadim, maingat na pinipili ang mga salita. Ang kanyang tingin ay nakatuon sa pattern ng kitchen tiles. Ilang araw na ang nakakaraan, pumunta siya sa bangko para humingi ng pautang para sa operasyon ng kanyang ina. Maliit na halaga. Tinanggihan ko siya, dahil kaya ko, dahil inabuso ko ang aking kapangyarihan. At sa detention center, iniligtas niya ako mula sa malubhang pinsala. Sinangga ang suntok para sa akin. Ang kanyang ina ay nasa lungsod na ospital. Binibigyan siya nga doktor ng 5 araw, 3 araw na ang lumipas. Tumingin si Olga sa kanya na parang nakita siya ng unang pagkakataon sa buhay. Sa unang pagkakataon sa maraming taon, sa tono ng asawa ay walang pagsinungaling, walang karaniwang negosyong agresibidad. Mayroon lamang hubat na walang proteksyon na katotohanan. Magkano ang kailangan? Tanong niya sa pamamagitan ng labi. Ibinigay ni Vadim ang halaga. Tahimik na lumapit si Olga sa kitchen cabinet, kinuha ang isang latangang saa kung saan niya dati iniimbak ang maliliit na perang papel para sa mga gastusin sa bahay, at ibinuhos ang nilalaman sa mesa. Ilang perang papel ang naroon. Ito ang lahat nga mayroong akong cash. Hindi ito sapat para sa imigagamot pagkatapos iniga a operasyon, lalo na para sa operasyong mismo. Sa labas ng bintana, muli ay namimikis ang maliit na taglagas na ulan. Tinitingnan ni Vadim ang magusot na pera. Makakakuha ako, matibay na sinabi niya. Ipagbibili ko ang relo. Yung ginto na may ukit. Hindi ito nasama sa listahan. Iniwan ko ito sa drawer ng desko sa bangko. Bukas umaga ay pupunta ako doon. Sa palagay mo ba, papayagan ka nilang pumasok sa gusali? Mapait na ngumiti si Olga. Ikaw ay outcasted na. Vadim. Ang makaibigan kahapon ay tumatawid sa kabilang bangketa, kapag nakita nila ako. Si Sergio, ang iyong katulong, tumawag kahapon. Hinilingan na ako na huwag matapatan ang kanyang asawa nga ngahilingan para sa tulong. Ang pagbanggit sa dating kaibigan ay nagpahiwatig ng purol na sakit sa ilalim ng tadyang doon mismo saan tumama ang dulong ang polis na baston. Papayagan, nakmistulang nagsalita ng puwersa si Salcedo, nagkakamao. Marami akong alam tungkol kay Sergio. Hindi siya mangangahas na huwag akong papasukin. Ang susunod na umaga ay maulap. Nalubok ang lungsod sa makapal na gatas na ulap, tinatakpan ang matuktok ng pabrika. Isinuot ni Vadim ang kanyang lumang wool sweater at simpleng jeans ang tanging set ng damit na hindi nakpapahayak ng kayamanan. Sinalubong siya ngang sentral na opisina ngang bangko sa karaniwang kinangang panorama ng mga bintana at kaguluhan sa parking. Lumapit si Salcedo sa pangunahing pintuan. Ang bantay na nakilala niya, nakita si Vadim, ay nagbago ngang mukha at naharang ang daan. Vadim Salcedo, may utos na hindi kita papasukin, bumubulong ang lalaki, inilalayo ang tingin. Victor, kailangan kong kunin ang personal na gamit mula sa desk.
10 minuto. Hindi kaya. Hindi ko kaya. Pagpapalayain ako ang seguridad sa isang araw. Kinuha ni Vadim ang telepono mula sa bulsa, ang mismong mahal na device na kahangahangang nakaligtas sa aksidente. Nidial ang numero ni Sergio. Matagal ang signal. Sa wakas ay may click na lumabas. Ano ang gusto mo? Ang tinig NG dating kaibigan ay tuyo at puno NG inis. Nakatayo ako sa ibaba sa pintuan, mahinahon na sumagot si Vadim. Kailangan ko aking relo mula sa desk. Bumaba ka at ibigay ito sa akin, o kung hindi, pupunta ako sa investigador at maingat na magkukwento. Sino ang pumirma ng dokumento sa pagpapautang sa construction trust? 2 taon na ang nakakaraan. Isang mabigat na katahimikan ang lumabas sa telepono. Kinukuha ng mabilis ni Sergio ang mangga panganib. Nang bluff ka? Salcedo. Wala kang katibayan. Subukan mo. Malaki ang interes ng prosekutor sa akin ngayon. Isang folder pa, isa pa mas kaunti, anong pakakaiba? 10 minuto. Sergio. Iyon lang ang kailangan ko. Sa loob ng 8 minuto, binuksan ang elevator at pumasok si Sergio sa lobby. Perpektong nakasuot sa kanyang mahal na suite, ngunit sa matempla niya ay kumikislap ang maliliit na patak ng pawis. Sa mga kamay niya ay may maliit na leather case. Tahimik na itinuan ni Sergio ang case kay Vadim, sinisikap na huwag magtampo. Kunin mo at kalimutan ang aking numero. Ikaw ay bangkay na sa lungsot na ito, Vadim. Wala nang makikipagtransaksyon sa iyo. Alam ko. Binuksan ni Vadim ang case. Ang mabigat na gintong relo ay mahinang kumislap sa ilaw ng opisina. Salamat sa aral, Sergio. Sabihin sa board of directors, minsan ay kapaki-pakinabang na tumingin sa ilalim na pa. Maaari kang mapunta ng biglaan. Lumabas siya sa kalsada, natutunaw sa kulay abong-ambon ng umaga. 2 oras ang lumipas. Naibalik ang relo sa isang dikapansin-pansing pawn shop sa gilid ng lungsod para sa kalahating ng tunay na halaga, at nakatayo na si Salcedo sa harap ng basag-basag na gusali ng ikatlong lungsod na ospital. Ang plaster sa harapan ay nabasa, inilalantat ang pulang laryo. Sa mga koridor ay nakmamadali ang mga nurse na may mangga tray. Lumapit si Vadim sa bintana ng impormasyon. Cortez, Nina sa surgical ward. Saan ko mahahanap ang kanyang doktor? Inayos ang matandang resepsyonis ang salamin sa ilong, binabasa ang nalupas na jurnal. Ikatlong palapag. Dorm room. Dr. Lamberto Navarro. Ngunit nasa round siya ngayon. Umakyat si Salcedo sa hagdan, mahigpit na hawak sa bulsa ang makapal na tumpok ng papel. Puso niya ay mabigat at mabilis na tibok. Sa unang pagkakataon sa buhay niya, nagdala siya ng pera hindi para bumili ng karagdagang laruan, hindi para mangaliwa ang makaribal, kundi para tumupat ng pangako ng laki para mailigtas ang tao na hindi pa niya nakita kahit kailan. Sa harap ng pintuan ng dorm room, nahintay siyang 1 oras. Sa wakas, sa koridor ay mabilis na lumakat ang mataas at pagod na doktor sa kulubot na bata. Para kanino? Tanong ng doktor. Huminto sa harap ni Salcedo. Para sa inyo. Tungkol sa pasyente na si Cortez. Mabigat na huminga ang doktor, pinakpak ang ilong. Ang anak niya, si Miguel, ay dumating noong nakaraang linggo. Nangako siyang hahanap ng pondo para sa materials at kwota, ngunit nawala. Nawala na ang oras. Kabataan, ang kondisyon ni Nina ay kritikal. Hindi namin maring simulan ang operasyon nang wala ang mga kailangang gamot na wala sa libre na akses ng ospital. Mayroon na akong pera. Inilabas ni Vadim ang tumpok ng papel mula sa bulsa at inilagay sa windowsill. Dito ang kailangang halaga, at kahit higit pa. Pakiusap, doktor. Gawin ang lahat ng kailangan. Ngayon din, tumingin ang doktor sa pera, pagkatapos sa hindi naahit, ngunit determinadong muka ni Vadim. Naintindihan mo ba na walang garantiya? Ang katawan ay lubos na napagod na. Naintindihan ko. Tumingin si Vadim sa labas ng bintana, kung saan inihagis ng hangin ang hubat na sangangang bapuno, ngunit dapat siyang bigyan ng pagkakataon. Hinihintay siya ng kanyang anak. Oras pa ang inaksaya sa pagpaproseso nga dokumento. Nang natanggap na ni Vadim ang lahat ng resibo ng pagbabayad, naramdaman niya ang kakaibang gaan. Parang ang mabigat na bato na dala niya sa salok ngang 10 taon ay biglang naging alikabok. Lumabas siya sa pintuan ng ospital at malalim na huminga ngang mabasang taglagas na hangin. Sa harap niya ay ang korte, ang pagkawalang kalayaan, ang mahabang taon sa bilangguan, at ganap na pagiging kalimutan sa propesyonal na mundo.
Ngunit ngayon, nakatayo sa ilalim ng gray na langit ng Cagayan de Oro, ang dating bangkero na si Vadim Salcedo ay sa unang pagkakataon sa mahabang panahon ay naramdamang tunay na tao. Ang paghihintay nga hatol ay nagpapahirap ng kaluluwa ng higit pa kaysa sa mismong bilangguan. Ang maguwang nauna sa korte ay natunaw para kay Vadim sa isang walang katapusang maulap na Nobyembre. Ang taong 2003 ay mahirap na umalis, dinala ang mga natitirang yaman at sinisira ang pundasyon ng dating buhay niya. Ang elite na apartment ay kinailangang ipagbili ng mura. Ang mamimili isang malungkot na negosyante ay hindi man nakakomparang presyo, alam ang desperadong kalagayan ng Salcedo. Ang lahat ngang nalikom na pondo, kasama ang nga natitirang ipon ni Olga, ay napunta sa kabayaran para sa pamilya ngang nasaktan na babay. Ito ang tanging maliit na pagkakataon para makaiwas sa tunay na parusa. Ang pamangkin ng prosecutor. Sa kabutihang palad, ay nakaligtas ngunit nahaharap siya sa matagal na rehabilitasyon. Ang korte ay ginanap sa katapusan ng Disyembre. Sa labas ng bintana ngang silit ng pagdinig, uminok ang malamig na bagyo, tinatakpan ang malabo na mga poste ngang ilaw ang Cagayan de Oro. Nakatayo si Vadim sa loob ngang kandado para sa mga nasasakdal. Suot niya ang mismong lumang wool sweater na isinuot niya nang pumunta sa ospital. Wala nang bakas ng dating autoritaryong postura. Nakikinig siya sa monotonous na boses ng hukom na nagbabasa ng hatol at tinitingnan ang bulwagan. Doon, sa kahoy na bangko, si Olga lamang ang nakaupo. Ang mga dating kasamahan, kasosyo sa negosyo, at mga kasama sa mga paktitipon ng restoran wala ni isa ang dumating. Naging toxic asset si Vadim para sa kanila isinulat sa mga walang katuturang pagkalugi. Isinasaalang-alang ang ganap na kabayaran ng material, at moral na pinsala, voluntaryong pagsisisi ng nasasakdal, at petisyon ng nagbigay habla para sa pagpapagaan ng parusa. Umalingaw-ngaw ang boses ni hukom sa mataas na kisame. Ipinasyang korte na kilalanin si Salcedo Vadim na may sala. Maktakdang ang parusa sa anyongang, 4 na taon ng pagkawalang ang kalayaan, suspensyon, na may 3 taong probasyonaryo na panahon. Ang tunog, nege martilyo ay parang baril. Isinara ni Vadim ang mata. Ang hininga na pinigil niya sa loob ng ilang linggo ay sa wakas ay lumabas mula sa kanyang dibdib, nagiwan ng tumatangos na kawalan. Hindi siya maupo. Mananatili siya sa kalayaan. Ngunit ang kalayaang ito ay nagsisimula mula sa ganap na nakakatatakot na simula. Ang bagong tahanan ng pamilya ay naging isang maliit na 2 silid na apartment sa pinakagilid ng lungsod, sa isang distritong pangmanggagawa kung saan ang mga sirena ng pabrika ay humuhuni sa umaga. Ang wallpaper doon ay matagal nang kumupas, ang masahik ay mapanghusgaing umuugo sa ilalim ng mapaa, at sa malumang kahoy na bintana ay masamang pumapasok ang hangin. Sa unang gabi pagkatapos ng lipat, nakaupo si Vadim sa kusina, tumitingin sa paligid. Sa kisame ay mahinang nagliliwanag ang isang bombilya na walang shade. Sa gas stove ay kumukulo ang lumang enamel na kettle, nabili ng pangalawa sa lokal na palengke. Tahimik na naglalagay si Olga ng makakaibang tasa sa makipot na mesa, natatakpan ng murang plastik na tablecloth. Pagod ang kanyang hitsura. Ang ngabalikat niya ay yumuko sa bigat ng bagong pang-araw-araw na problema. Olga. Tahimik na tinawag ni Vadim, tinitingnan ang kanyang makamay na naging magaspang sa nakaraang nga buwan. Salamat sa iyo para sa hindi pag-alis, para sa pagbibigay ng beach house. Hindi ko alam kung paano kita mababayaran. Hindi kailangan ng kabayaran, nakputol siya, umupo sa stool sa harap. Walang inis sa kanyang tinik, walang dating kalamik, mayroon lamang mahigas na katapatan ng buhay. Pantay tayo, Vadim. Sinira mo ang ating lumang buhay, ngunit hindi mo naituloy ang pagiging ganap na walang puso nang nagbayad ka ng operasyon ng ibang ina. Nakita ko ang resibo mula sa ospital. Tumawag ako ron. Si Nina Cortez ay gumaling. Itinaas ni Vadim ang ulo. Tumingin sa kanya ang asawa ng direkta, walang karaniwang maskarangang pagkakiwalay. Sa pagitan nila ay hindi na nakatayo, ang salamin na pader ng mutual na reklamo at sama-sama. Ang kahirapan ay nagtanggal ngang lahat ng mapagpanggap na dekorasyon, nag-iwan lamang ng tunay na bagay na minsan ay nawala nila sa paghabol ng katayuan. Maghanap ako ng trabaho, matibay niyang pangako. Anumang trabaho tagadala, janitor, kahit anong gawain. Makakahon tayo. Sa koridor ay narinig ang maingat na mayapak. Sa pintuan ng kusina ay sumilip si Alina. Hawak niya ang laruan na oso na plush na nahanap niya sa isa sa makahon na hindi pa nakaayos. Tumingin ang batang babae sa ama. Sa kanyang mamata ay nababasa pa rin ang nakatimping pagkabalisa. Nasanay na siyang ang papa sa bahay ay nangangahulugang malakas na pag-usap sa telepono,
pagkairita, at malamig na mautos. Inilipat ni Vadim ang kanyang stool at tinapik ang lugar sa tabi niya. Halika rito, Pispis. Inom tayong tsa kasamaan pandesal. Maingat na lumapit si Alina. Hindi siya nagmamadali. Maingat na nagbuhos si Vadim ng tsaa para sa kanya, iniabot ang tasa. Papa, dito na ba tayo palagi magsisistahan? Tanong ang anak, hawak ang tasa ng dalawang kamay. Naramdaman ni Vadim kung paano bumangon ang mapait na along ng pagkakasala para sa bawat nautal niyang pantik. Mainit na ngumiti siya, sinisikap na magsalita ng mahinahon at mabagal hanggat maari para hindi matakot ang tiwala nito. Muna dito. Iho. Maganda rito ang lugar. Tingnan mo, makikita ang jeep mula sa bintana. Bukas. Lalakat tayo at mapapanot kung paano naglalakat ang nga ito sa kalye. Gusto mo ba? Nagulat na kumukurap si Alina. Isang tunay na buhay na interes ang lumitaw sa kanyang muha, tinanggal ang karaniwang takot. Gusto ko. Hindi ka ba lalabas para sa negosyo? Hindi. Ang aking pinakamahalagang negosyo ngayon ay nakaupo sa mesa na ito. Mula sa gabing iyon ay nagsimula ang kanilang matagal at maingat na gawain ng pagtatayo muli ng gagwibong koneksyon. Natuto si Vadim na maging ama ng muli. Ito ay naging higit na mas mahirap kaysa sa pamamahala ng multimilyon na credit portfolio. Kailangan niyang matuto kung paano makinig ng hindi nagtataga. Kailangang matiyagang maghintay habang tinitapos ng anak ang pangungusap, hindi nagmumungkahi ng nga salita at hindi nagpapakita ng pakairita. Tuwing gabi sila makakasama sa kahoy na mesa sa kusina. Tinulungan ni Vadim ang bata sa pagdrawing, nagbasa silang malakas ng makwento. Tumigil siyang magtaas ng boses sa apartment. Kung may pumalpak na sira ang matandang gripo o nasusunog ang kabel, tahimik na kumuhangang kagamitan at inayos, hindi nagrereklamo sa tadhana. At ang atmosfera sa bahay ay nagsimulang hindi mapansin na nagbabago. Nawala ang makapal, malakit na takot. Si Olga ay nagsimulang tahimik na umawit habang nagluluto ng hapunan mula sa pinakasimpleng mga sangkap. Mas madalas na ngumiti si Alina, at ang kanyang pananalita, malaya sa patuloy na stress na background, ay naging mas pantay. Hindi nawalang bigla ang pagutal, ngunit ang mga mabibigat na pausa sa pagitan ng nga salita ay unti-unting lumiliit. Para sa isang taong may kondisyonal na sentensya sa isang malaki at kapansine-pansing kaso, ang paghahanap ng trabaho ay naging halos imposibleng gawain. Ang security department ng kahit anong may kikilalang negosyo ay itinatanggi si Salcedo kahit sa yugto ang pagpuno ng application form. Ang dating deputy manager ng bangko ay ngayon ay hindi na angkop kahit bilang isang ordinaryong tagapamahala. Sa loob ng 2 buwan, si Vadim ay nagtratrabaho nga panandaliang kita nag-unot ng nga truck sa wholesale market, tumulong sa isang crew nga manggagawa sa pagmamesklang ng mortar. Sa gabi ay umuwi siya, halos hindi makahakbang sa pagod, naamoy ngang semento at murang sigarilyo na pinagbibigayan ng mga manggagawa. Isang araw noong Marso, nang ang niebe ay nagpipigil na sumuko sa maruming spring na batis, si Vadim ay pumunta sa lumang motor pool sa gilid ng lungsod. Kailangan nilang checker ngang driver's logbooks. Sa makipot na opisina, amoy ngang makina at instant coffee, nakaupo ang direktor ngang pool, isang malalim, matandang lalaki na may malinis na tingin. Si Ildefonso Bermudez. Matagal niyang pinag-aralan ang workbook ni Vadim, paginturno ang nga pahina ngang maikling makapal na nga daliri. Deputy Manager ng Sangay, nagtapos ang boss, humihip ng gangin. Financial Academy cum laude. At ngayon ay pumunta sa akin para surin ang logbook ng driver ng ilang sentimo. May kondisyonal na sentensya, direkta na sumagot si Vadim, tinitignan ang kausap. Walang paliwanag na nakukunwari. Aksidente sa trapiko. Ganap na binayaran ang pinsala. Kailangan kong permanenteng trabaho. Magbibilang ngang gayon ng hindi matatawid ng anumang lamok. Umatras si Bermudez sa kanyang kaskasang upuan. Dito ay ang nga simpleng tao. Hindi marunong mag-intriga, ngunit hindi rin nagtitiis sa pagnanakaw. Ang sweldo ay mababa, ang nga kondisyon ay simple, ngunit opisyal. Sumasang-ayon, matibay na sumagot si Salcedo. At nagsimula ang pang-araw-araw na buhay. Dumating si Vadim sa pool ng motor alas 7 ng umaga. Nagbibigay ng mga logbook sa mga driver, ginagawa ang debit-credit, kinukumpute ang gastos ng gasolina at langgis. Ang kanyang maninging na analytical mind, sanay sa pagpapatakbo ng mga milyon, ay madaling nakayanan ang lokal na accounting. Sa 2 linggo, naalisin niya ang mga dokumento sa perpektong kaayusan, na nagtagumpay sa tahimik na paggalang ng mahigpit na direktor. Ang unang sweldo, ibinibigay sa manipis na manyapapel sa gre na sobre, ay parang mas mahalaga sa lahat ng bonus na natanggap niya sa bangko.
Iyon ay malinis na pera, matapat, nang walang pandaraya at kayabangan. Sa parehong araw, pumunta siya sa post office, bumili ng karton na kahon at maingat na inilagay doon ang taa, kendi, ilang pakete ng magandang biskwit, mainit na medyas. Isinulat niya ang address ng correctional facility. Pangalan ng tatanggap: Miguel Cortez. Hindi alam ni Vadim kung darating ang package. Naramdaman lamang niya ang panlup na pangangailangan na ibalik ang utang kahit ang maliit na bahagi ng init na iniligtas sa kanya ng mahigpit na lalaking iyon sa malamig na selda ng detention center. Lumabas siya mula sa post office, malalim na huminga. Sa harap niya ay ang mahabang daan pawis sa asawang natutong magluto ng masasarap na tinapay mula sa mga murang sangkap, at sa anak na kahapon, ay unang pagkakataon sa mahabang panahon, ay basang-basa siyang binasa ng isang tula ng walang kahit na isang pagutal. Ang kapangyarihan at para ay nawala, tulad ng umagang hamog. Ngunit ngayon, nakatayo sa gusot na jacket sa maruming kalsada ng Marso, si Vadim para sa unang pagkakataon sa buhay niya ay tunay na mayaman. Ang panahon ay isang kamanghamanghang manggagamot, ngunit ang kanyang naresipay ay binibigay lamang niya sa mga handang magtrabaho. Nagbago ang lungsod sa harap ng mga mata niya. Sa mga kalye, mas madalas na maririnig ang malakas na poliponiko na himik na mga cellphone. Ang pasahe sa jeep ay 7 na piso, at sa mga palengke ay masigla nilang ibinebenta ang mga piratang disk na may mga pelikula. Ang buhay ay sumusulong pataas. Iniwan sa tabi ng kalsada ang hindi nakaangkop sa pagbabago. Ngunit hindi na nakmamadali si Vadim Salcedo sa kahit saan man. Ang kanyang maaraw sa lumang motorpool ay dumaan ng mahinahon, sumusunod sa mahigpit na ritmo ng logbook at delivery orders. Ang dating bangkero, sanay sa maluwag na maopisina at amoy ng mahal na balat, ay nakahanap ng kakaibang kapayapaan sa makapal na amoy ng makina at murang tsaa. Ang driver matutunong nga lalaki, pinabayaan gandaan sa simula ay nanlalisik sa bagong checker. Masyadong may talino ang pananalita, masyadong tuwid ang likod. Ngunit nang tulungan ni Vadim ang isang matandang driver na maunawaan ang nakakalito na mga papeles para sa pagproseso ng pensyon, natunaw ang yelo. Ikaw, Salcedo, parang akademiko sa gitna ng mga mekaniko, bumulong ang direktor ng pool na si Bermudez, inabot sa katapusan ng buwan ang gray na sobre na may mga papel. Lahat ng numero mo ay nakabukod. Kahit isang piso ay hindi nawala. Kahit kahina-hinala, nawala na ang akin. Ildefonso, bahagyang may ironya sumagot si Vadim, binibilang ang manipis na tumpok ng pera. Ngayon ay balansehin ko ang karma. Sinasabi nilang kapaki-pakinabang na aktibidad para sa pag-iwas nga sakit sa nerbiyos. Suminungaw lamang ang boss sa kanyang balbas, ngunit sa kanyang tingin ay mababasa ang hindi mapipigilan na paggalang. Pagkatapos matanggap ang sweldo, hindi agad dala ni Vadim ito pauwi. May bagong lihim na hintuan ang lumabas sa kanyang ruta. Sumakay siya sa lumang tram at nagpunta sa kabilang dulong lungsod sa isang tipikal na brick building sa likod ng mataas na bakod. Ito ang pabahay ng Mabata Blake. 3. Hindi kailanman nakapasok si Vadim ng higit pa sa opisina ng direktor. Hindi siya naghahanap ng mapasalamat na tingin, hindi gustong makining ng makamatalinhagang talumpati. Simpleng nagdadala siya ng mabibigat na karton na kahon. Sa loob nito ay naroon ang pinakaordinaryong ngunit napakahalaga. Maset ng watercolor paints, makapal na sketch pads, mainit na medyas, at kilo-kilong magandang sokolate. Ang direktang babay, isang matandang babay na may mahigpit na bun sa ulo bawat beses ay nagulat na iniyayos ang salamin. Vadim, hindi ba kayo magtatakpo sa mga bata? Magpapasalamat sila sa inyo. Bihira kaming makakita ng sponsor dito nang wala sa telebisyon. Hindi kailangan ng makamera, Elena, mahinahon na tumangging si Salcedo, inilalagay ang susunod na kahon sa sahig. Hayaan silang mag-drawing, at hayaan silang malaman na mayroon silang may pakialam sa kanila, sa malaking lungsod na ito. Naalala niya ang kanyang kabataan. Nabagbag na sapatos, matukling sweater para lumaki pa, at ang mapanglaw, na mapangusik na samanglup sa buong mundo. Ang samanganglup na iyon ang nagpunta sa kanya sa landas ng kasakiman at kalupitan maraming taon na ang nakaraan. Ngayon, bilhin ang sketchpad at watercolor na ito, parang ibinabayat ni Vadim ang kanyang utang sa kanyang sarili sa maliit, galit na batang iyon na minsan ay walang nakprotekta mula sa panlalait. Isang malamig na gabi ng Nobyembre, pagbalik mula sa motorpool, nakahanap si Vadim ng sulat sa mailbox. Isang ordinaryong puting sobre, walang maingat na nakadikit. Sa lugar ng return address ay isang postmark. Correctional Facility. Sa dibdib niya ay naging mainit. Mabilis na umakyat si Salcedo sa kanyang palapag, sinisikap na huwag maingay. Sa bahay ay mainit, amoy ng lutong mansanas at kanela. Sa sala,
sa lumang sulat-sulatan, nakaupo si Alina. Suot niya ang madilim na school uniform na may malinis na puting kwelyo. Maingat niyang isinusulat ang mga titik sa notebook sa Filipino. Sa tabi nito ay nakabukas na diary kung saan ay nakita ang sariwang, natirang pintos na 5 bituin. Lumapit si Vadim at aprobadong tinapik ang balikat ng anak. Kumusta ang aralin? Nagtatanong siya ng may ngiti, nakitingin sa notebook. Itinaas ni Alina ang ulo. Sa kanyang mamata ay wala ng dating nagtatakas na ekspresyon. Lahat ay maganda, Papa. Malinaw at ganap na walang pagutal ang kanyang sinabi. Nagbigay sila sa amin ng komposisyon tungkol sa taglagas. Halos natapos na ako. Ang pantay. Tiwala na boses ng bata ay ang pinakamahusay na gantimpala para sa lahat ng dinanas. Nawala ang pagutal na sanhingam gasigawan at kaguluhan sa bahay. Natahimik na ang alingaw-ngaw ng sakit, natunaw sa atmosperang bagong natakpuan na kapayapaan. Magaling kang bata, maingat na inayos ni Vadim ang tumpok ngang nga libro sa gilid ng mesa. Tapusin. Malapit nang tawagin ni Mama para sa hapunan. Pumasok siya sa kusina. Nakatayo si Olga sa harap ng kalan, hinahalo ang isang bagay sa kawaling bakal. Nakalipas na 1 taon, tila nagbitaw na ngang di nakikitang armor. Ang magalaw ay naging mahinahon. Sa sulok na labi ay nagtataglay. Naga na malambot, halos hindi kapansin-pansing ngiti. Umupo si Vadim sa stool at inilagay sa harap niya ang sobre mula sa bilangguan. Lumingon si Olga sa ugong ng kumakalansing na papel, pinunasan ng kamay ang tuwalya at lumapit ng mas malapit. Galing sa kanya. Tahimik na tanong niya. Oh. Unang sulat sa lahat ng panahon. Maingat na binalukot ni Vadim ang gilid ng sobre at inilabas ang tiklop na papel ng notebook. Ang sulat kamay ni Miguel Cortez ay naging kahangahangang pantay at malinaw na mabasa. May malakas na presyon. Kumusta, Vadim Salcedo? Natanggap ko ang iyong package. Ang malalaki sa barracks ay matagal na hindi naniwala na nagpapadala sa akin ang bangkerongang tasaa mula sa labas. Nag-isip sila. Nagbibiro ako. Salamat sa iyo. Hindi ito para satsaa, naintindihan mo rin. Ang bagay ay natupat mo ang iyong salita. Nagpadala sa akin ang nanay ng mensahe kamakailan. Sumulat siya na nakatayo na siya na may tungkot, ngunit makakarating na sa tindahan ng mag-isa. Pumunta siya sa simbahan, naglagay na kandila para sa iyong kalusugan. Kaya, boss, nabubuhay pa rin tayo. 1 taon at kalahati pa ang natitirang dito. Walang maagang paglabas. Hindi angkop ang karakter ko sa padyukong likod sa harap ng management. Ngunit okay lang, makakaabot din. Ang mahalaga, may naghihintay sa akin sa labas. Alagaan ang iyong pamilya. Ang pra ay alikabok, ngunit ang pamilya ay ang angkor. Nang walang angkor, daldal ka sa ilalim. Magingot, Miguel. Binasa ni Vadim ang sulat at matagal na tinitingnan ang hindi patak na ngali niya. Sama simpleng salitang ito na walang pagiging palalo ay nakatago ang napakalaking konsentradong buhay. Maingat niyang tiniklop ang sulat at inibalik sa sobre. Biglang kumislap ang bombilya sa kisame at namatay. Nalubok ang kusina sa makapal na gabi-gabing kadiliman. Sa mga distritong pangmanggagawa, ang malumang transformer ay madalas hindi kinakaya ang pabigat sa malamig na panahon. Pagkaksidente na naman sa substation, mahinahon na nagpahayag si Olga mula sa kadiliman. Narinig ang tunog ng hila na drawer, pagkatapos ay nag-apoy ang isang posporo. Isang maliit na liyap ng apoy ang nagliwanak ng kanyang mukha. Sinindihan niya ang makapal na paraffin candle at inilagay sa gitna ng mesa. Ang malambot na nakikislap na liwanag ay pinalo mula sa kadiliman ang nabalangkas nga pinggan, nagtatapong mahabang katakatakang nga anino sa nga dingding. Sa liwanag na yon, ang kusina ay biglang tumigil ng makmukhang masikip at mahirap. Naging isang maginhawa at ligtas na isla sa gitna ng nag-alburoto na karagatan. Umupo si Olga sa tapat ni Vadim. Ang ilawng kandila ay may gintong anino sa kanyang buhok. Romantika mula sa kuryente, tahimik na ngumiti si Salcedo, tinitingnan ang nagtatayabang liyap. Tulad ng ating panahon ng estudyante. Naalala mo ba ang dormitory sa gilid ng lungsod? Naalala. Inilagay ni Olga ang kanyang baba sa kamay. Noon ay nagprito tayong patatas ng direkta mula sa kawali at nangangarap na sasaklubin ang buong mundo. At halos nawalan tayo ng isa't isa sa proseso ng panlulupik na iyon, idinagdag niya, hindi inilalayo ang tingin sa kanyang mukha. Olga. Hindi pa kita tunay na humingi ng tawad. Para sa lahat ng taong naging bingi ako sa iyong nasalita, para sa pader na iyon na itinayo ko mula sa ambisyon at kayabangan. Umiling siya. Sa katahimikan ay maririnig lamang ang magaan na pakputok ng mitsa.
Hindi ko kailangan ng paumanhin, Vadim. Ang mga salita ay madaling sabihin, ngunit nakikita ko kung paano ka bumabalik ngayon. Hindi ka na nagdadala ng lamig. Napapansin na natin si Alina. Alam mo kung aling na libro ang kanyang binabasa at kung aling na paksa ang nagugustuhan niya sa paralan. Dati. Ang nakota ng palitan lamang, ang alam mo. Iniabot ni Vadim ang kamay sa ibabaw ng mesa. Hindi umiwas si Olga. Sumagot siya sa kanyang galaw, at ang kanilang nga daliri ay nagkahalo. Sa simpleng kilos na ito ay walang simbuyong ang aunang araw ngang pagkilala ngunit may bagay na mas malalim at mahalaga. Tapat na nadurok na tiwalang galawang taong nakaraan sa bagyo at hindi nag-iwan sa isa't isa sa nalulunot na bangka. Susulatan ko siya, biglang sinabi ni Vadim, ilipat ang tingin sa sobre sa tabing ng kandila. Si Miguel isang beses bawat buwan, magpapadala ng mensahe. Mahalagang malaman niya ro na hindi lamang siya naalala sa makapistahan. Sumulat ka, sumang-ayon si Olga. At bukas ay bibili natin si Alina ng bagong lapis. Matagal na niyang hinihingi ang watercolor. Sinasabi niya na ang ordinaryong lapis ay hindi makakagawa ng taglagas na langit. Naupo sila sa kalahating madilim na kusina, nagpaplano para sa bukas na araw. At sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, si Vadim ay naramdamang ganap na tiwala sa kinabukasan. Hindi na ito sinusukat ng mabang account at brand ng sasakyan. Ito ay sinusukat ng tahimik na pahinga ng anak sa kabilang silid, ng init ng kamay ng babay, at ng malinis na konsyensya na ibinabalik niya sa sarili niya ng hakbang-hakbang. Ang Taxi Ball N, 2005, ay naging pambihira. Ang kalikasan ay gumising ng may sabik at walang pasensyang lakas sinisibak ang yelo sa mailog at nahuhugas ng natitirang maruming niebe mula sa mga kalsadang lungsod. Ang biyahe papunta sa correctional facility ay halos 5 oras. Ang serbisyong SUV na ibinigay sa kanya ni Bermudez para sa katapusan ng linggo ay matiyagang hinawi ang taglagas na putik ng ngagulong. Ang kagubatan ng conifer sa magilit ng daan ay nakatayo bilang makapal at hindi mapasok na pader. Huminto si Vadim sa harap ngang mataas na mga bakal na pintuan na may magabob wire. Pinatay ang makina, at ibinaba ang bintana. Ang hangin doon ay makapal, mapait, punong amoy na tunaw na tubig at resin na pino. Tumingin siya sa kanyang refleksyon sa rearview mirror. Sa loob ng nakaraang 2 taon, ang pilak ay lumabas sa matempla, at malalim na mahinahon na makulubot ang naglatag sa masulok ng ngalabi. Nawala ang dating mapagmataas na kinang sa muha naging ito ang muhang isang 40 taong lalaki na alam nang ang presyo nga pakakamali. Nakalatak ang kandado. Ang mabigat na gate ay may mahabang ungol na bumukas, pinapalabas ang isang lalaki na may manipis na sports bag sa balikat. Huminto si Miguel Cortez. Kumukurap sa maliwanag na sikat ng araw. Nakasuot siya ng gusot na jacket at sombrero na nakabaon sa noo. Tumingala-tingala siya, parang muling nasanay sa napakalaking walang limitasyong espasyo. Lumabas si Vadim mula sa sasakyan at humakbang ng ilang lakat patungo sa kanya. Napansin siya ni Miguel. Ang tingin mula sa ilalim ng kilay ay nanatiling pareho masipag. Maingat na sinusuri ngunit ang ngalabi ay bahagyang kumibok sa matupit na ngiting nakatago sa ilalim ng balbas. Heto na kayo, malalim na boses na sinabi ni Cortez, lumapit ng mas malapit. Akala ko ay nag-iisip lang ako. Narito na ang boss. Pero saan ang jacket? Hindi maganda ang damit panggawain para sa management. Ang gayatsid ngayon ay hindi na uso, Mig, ngumiti na sumagot si Vadim, iniabot ang kamay. Mas practical ang windbreaker. Hindi natatakot sa putik. Kumusta? Mahigpit na, hanggang sa lakpak ng daliri, kinuha ni Miguel ang iniabot na kamay. Kumusta? Vadim Salcedo. Hindi inaasahan. Akala ko ay ang nanay ko ang darating. Sinabihan ko siyang huwag. Mahirap ang daan para sa kanya na may tungkot. Ang nanay mo ay naglulutong sinigang sa bahay, nag-imbak ng tinapay. Umupo ka. Tinuro ni Vadim ang sasakyan. Ihahatid kita ng may kaginhawaan, at habang nasa daan ay pag-usapan natin ang negosyo. Sa loob ng SUV, matagal na tahimik si Miguel, tinitingnan ang pagbabago ng kagubatan sa labas ng bintana na papalitan ng bukit. Hinihipon niya ang balutan ng upuan, parang tinitiyak ang katotohanan ng nangyayari. Anong negosyo? Sa wakas ay tanong niya, hindi inilalayo ang tingin sa daan. Sa aming motorpool, kailangan ng magaling na mekaniko, pantay na boses na sinabi ni Salcedo, maingat na iniwasan ang malalim na butas. Ang checker ng logbook doon ay may matalik na kakilala ang direktor. Matipid na lalaki, ngunit patas. Ang ma-form ay hindi pinag-aralan ng may malisya. Kung ang makamay ay nasa tamang lugar at hindi kumukuhang alak, tanggap siya. Bibigyan ng kagamitan at uniform.
Biglang lumingon si Cortez. Sa kanyang nga mata ay nababasa ang pagdududa, halong ang mahiyaing pag-asa. Bakit mo ito ginagawa, Vadim? Ang utang mo ay matagal nang nabayaran. Itinayo mo si nanay sa paa, nagpadala ng package. Wala ka ng anumang utang sa akin. Ngumiti si Salcedo, naalala ang madilim na isolation cell ng detention center at ang mapurol na tinig ni Miguel. Ang kasamaan ay hindi na maawardahan, ang kasamaan pinalala lamang. Isang sandali ay inilayo ang tingin mula sa daan at tumingin sa pasahero. Hindi ito pagbabayad ng utang, Mig. Ito ay pamumuhunan sa matauhan. Ang nga mahusay na espesyalista ay hindi nakalat sa kalsada. At dapat may isang nagbibigay ng proteksyon sa aking likod kapag ang bagong headguard ay nagdesisyon na mag-aligaga. Tahimik at malalim na tumawa si Miguel. Ang tawa ay tapat, naglalaya. Ang tensyon na nagsabit sa hangin ay tuloy ang natunaw. Sige na, negosyante, nahikayat mo na. Bukas ay ipapakita ko na ang aking makamay sa iyong direktor. Sa gabi, pumasok sila sa Cagayan de Oro. Inihinto ni Vadim si Miguel sa harap ng isang maliit na pribadong bahay sa gilid ng lungsod, kung saan sa beranda, nakatayo na ang isang matandang babae na nakahilig sa tungkot, nakabalot sa makapal na shawl. Ang makita ang malaking yumukong lalaki na nagtatapik ng bag sa lupa at maingat na, natatakot na masira, yumayakap sa manipis niyang ina. Ito ang tanawin na sulit na dumaan sa lahat ng impyerno. Sa mga bintana ng kanilang apartment sa ikatlong palapag ay nagliliwanag ang maginhawa at mainit na ilaw. Umakyat si Vadim sa hagdan, nararamdaman ang kaya-ayang pagod sa mapaa. Binuksan niya ang pinto gamit ang sariling susi. Mula sa kusina ay dumadaloy ang kamanghamanghang amoy ng inihaw na isda at sariwang gulay. Sa koridor ay biglang lumabas si Alina. Ang batang babae ay siyam na taon na. Halatang lumaki at naging mas payat siya. Sa bagong simpleng maong na damit at puting poloneck shirt, mukhang tunay na siyang matanda na mag-aral. Dumating na si Papa. Malakas na anunsyo niya sa buong apartment. Tumakbo siya kay Vadim at kinuha mula sa kanyang makamay ang masusi para ibitin sa espesyal na kawit sa pintuan. Ang kanyang ngagalaw ay may tiwala, at ang pananalita ay mayos, tulad ng malinis na ilok. Ang pagutal na minsan ay nagpuputol sa puso ni Vadim, ay ganap na nawala. Kumusta, Pispis? Tinapik ni Vadim ang balikat na anak. Kumusta ang kontrol sa matematika? 5. May pagmamalaking nagulat si Alina. Sinabi ni Miss Susong, may analytical mind do ako. Tulad mo. Lumabas si Olga mula sa kusina. Nagpupunas ng kamay sa tuwalya. Nakasuot siyang simpleng dress para sa bahay, ang buhok ay mayos na nakataling ng barete. Ngunit ang pangunahing bagay, ang kanyang nga mata ay nagliliwanag ng tahimik, mahinahon na kagalakan. Wala na ang dating na gielong, kawalan na siyang sumalubong sa kanya sa dating maringal na buhay. Hubat na, mahugas ng kamay. Handa na ang hapunan, may ngiting sinabi ngang asawa. Kumusta ang biyahe? Matagumpay. Dinalhan siya ni Vadim ng malaking pasalam ni Miguel at isang garapon ng homemade na matamis mula kay Nina Cortez. Nagsiupo silang tatlo sa maliit na mesa. Sa labas ng bintana, gumagalaw ang gabi-gabing Cagayan de Oro. Humuhugong ang mga sasakyan, nagmamadali ang manatao sa kung saan man. At dito, sa 6 na metro kwadrado ang lumang kusina, ay nangingibabaw ang ganap na walang kapantay na harmonya. Tinitingnan ni Vadim ang kanyang pamilya, nakikinig sa masayang kwento ang anak at malambot na komentaryo ng asawa. Sa kanyang isip ay biglang lumutang ang araw na iyon sa maringal na opisina, noong may pakasabik siyang tinatanggihan ang namamakaw, isinasaalang-alang ang sariling tagapagpasya ng tadhana. Sino siya nun? Isang maralitang tao na may malaking account sa bangko. Isang kahabag-habag na bulak na nakpalit ng pagalang ng mamahal, sa buhay sa pekeng pagpuringang ng manlalangis. Ang buhay ay mahigpit na guro. Hindi siya nagpapatawat ng kayabangan at kalupitan. Ngunit kung handang kilalanin ang napagkakamali, kung handang tanggalin ang korona at matutong humingi ng tawad, bibigyan kaniya nga ikalawang pagkakataon. Ang bumerang ay laging bumabalik, ngunit sa tao mismo ang depende kung ano ang sasalubong sa kanya. Isang mapanganib na suntok ng tadhana o isang iniabot na kamay ng tulong. Nawala sa kanya si Vadim Salcedo ang kapangyarihan, katayuan, at pera, ngunit kapalit ay nakuha niya ang isang bagay na walang kapantay na mas malakas. Nakuha niya ang karapatang tumingin sa mata ng kanyang asawa, ang karapatang marinig ang malinaw na tawa ng kanyang anak, at ang karapatang tawagin ang sarili niyang tao. At ang pera sa ganitong uringang palitang hindi kailanman mawawala ng halaga sa anumang krisis. Papa, bukas ba tayo pupunta sa motor pool? Kunot no, nagtatanong si Alina, nitapos ang kanyang piraso ng inihaw na isda. Nangako kang ipapakita sa akin kung paano gumagana ang karburador.
Pupunta, natawang sinabi ni Vadim, inilayo ang walang laman na plato. Walang palya. Aralin natin ang mga mekanismo. Mas mahalagang aghamian kaysa sa lahat ng financial chart na pinagsama. Malambot na inilagay ni Olga ang kanyang kamay sa ibabaw ng kanyang kamay. Sa kanyang tingin ay nababasa ang ganap na walang kondisyon na kapatawaran at malalim na nadurok na pagmamahal. At sa sandaling iyon naunawaan ni Vadim na sa wakas, ay nahanap na ang perpektong balanse ang kanyang personal na account. Natots ba kayong kwento ni Vadim Salcedo? Sa palagay ba ninyo, tunay na natubos niya ang kanyang nagdaang pagkakamali?